Ang galing ng sinangad na ito. Hoy bata, bigyan mo ako ng isang order. Pumila ka, 1.36 piso. Kung gusto mong sumingit, 136.10 piso. Hindi naman mahal yan. Bigyan mo ako ng isa, please. Bata, tawaran kita. Kaya nga, nagmamadali akong umalis ng bahay. Nakalimutan ko ang pitaka ko. Ganito na lang, kainin ko muna. Tapos padadalhan ka ng pamilya ko. Pwede ba? Sir, kung gusto mo ng libreng pagkain, sa iba ka maghanap. Huwag mong istorbohin ang pila. Hoy, ako, hindi mo ba ako kilala? Mayaman ang pamilya namin, alam mo. Barton ang apelyido ko. Ako si Barton. Lolo, gusto ni Sienna na bigyan ka. Talaga. Lolo, mas masarap ang sinangag kapag may atsara. Salamat, munting kaibigan. Hoy, Ang bilis ninyong tumakbo. Yung kama sa amin ay malaki at malambot. Bakit hindi na lang maging girlfriend ko? So, ikaw na manggaganso at tindero ng fried rice. Ngayon naman, ikaw, nagpapanggap kang bayani para iligtas ang babae. Loko ka ba o ano? Wala akong pakialam kung saan. Kayo dalawa ng galing. Humingi kayo ng tawad sa mga suki ko. Tapos humayo kayo. So, ang yabang mo naman, no? Hoy, mag-ingat ka, binata. Tay, ingat. Hoy, pair. Gusto mo ng Yossi? Yan lang ang meron kami. Umalis ka na. Papunta na ang mga taga-city inspector. Sandali. Hoy, binata, yung mangkok mo. Ikaw ang nagligtas sa buhay ng matanda. Dapat kunin ko man lang ang kontak mo para mabayaran kita. Uulat po sa Young Master. Nahanap na po si Richard Barton. Diretso na po namin siya sa ospital. Ayokong pumunta sa ospital. Siya ang tunay na doktor na kailangan ko. Hindi ako pupunta sa ospital. Himala. Himala talaga ito. Ang kalusugan ni Richard Barton ay kapansin-pansing bumuti. Halos hindi ka panipaniwala. Direktor Chen, ibig sabihin ba ninyo? Ang anorexia ng lolo ko ay pwede palang magamot at wala na siyang anumang panganib. Well, tungkol sa kalagayan ni Richard Barton. Kayong mga may sakit. Ako ay ganap na maayos. Kayong mga may sakit. Ako ay ganap na maayos. Walang-wala talagang bagay na tinatawag na anorexia. Ang pangit kasi ng luto ninyo, na napakasama, hindi man lang umabot sa mga tindero sa kalye. Isang simpleng mangkok ng sinangag na kanin na may itlog. Lolo, natikman mo na ang bawat gourmet na pagkain sa mundo. Isang mangkok lang ng sinangag na kanin na may itlog. Bakit ka ganoon na lang? Tatay, may punto si Jemmy. Tumahimik ka. Wala kang alam. Wala akong pakialam. Kahit kailangan mong baliktarin ang Rain City, dapat ninyong hanapin ang binatang iyon. Sino man ang makahanap sa kanya, ang siyang mamamahala sa Royal Court Restaurant ng pamilyang Barton. Royal Court Restaurant. CJ, tatay. Miss, ang pamilyang Barton ay yumaman sa pagkain. Kaya sino man ang mamahala sa Royal Court Restaurant, talagang, ang magmamana ng kinabukasan ng pamilyang Barton. Kung isang mangkok ng sinangag na kanin na may itlog, ang makagagamot sa sakit ng lolo. Magpadala na ng mga tao ngayon din. Siguraduhing mahanap ninyo agad ang taong ito. Hanapin ninyo siya, at ang lolo ay ganap na gagaling. Si Miss Abigail Barton ay hindi man lang nababahala tungkol sa restaurant na mapupunta kay Nathan. Ano ang sinabi mo? Magpapadala ako ng mga tao kagad. Jemmy. Kailangan natin maunahan si Abigail Barton. At hanapin muna ang tindero sa kalye. Royal Court Restaurant ay dapat mapunta lamang sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala, tatay. Nagsimula na akong gumawa ng mga hakbang. Doon sa restaurant, lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Umalis ka na, ngayon din. Walang karanasan sa trabaho, walang nakalista na kolehiyo.
At naglakas loob ka pang mag-apply dito sa Royal Court Restaurant. Sinusubukan mong makuha bilang head chef. Alam mo ba kung ano itong lugar na to? Ito ang Rain City, isa sa mga pinakamagagandang restaurant sa bayan. Ito ang pinakaunang negosyo ng Barton Corporation. Ang laging pag-drag kay Sienna Collins para magtayo ng mga street stall. Hindi rin naman yan magandang buhay. Ang maghanap ng matatag na trabaho, hindi talaga yan madali. Hindi nyo alam ang dekalidad. Ang luto ng tatay ko ang pinakamaganda sa buong mundo. Sienna, mukhang hindi talaga para sa akin ang hotel na to. Subukan na lang natin sa ibang lugar. Hindi para sa iyo, nakakatawa. Sa isang taong kasing baba ng katayuan mo, wala ni isang restaurant ang tatanggap sa iyo. Umalis ka na, ngayon din. Salamat. Anghel na Ale, ang ganda-ganda mo. Bakit parang pamilyar? Ang pakiramdam kapag nakatingin sa kanya. Bata, ang pagpunta sa restaurant namin, para lang maggulo ay sapat ng masama. Pero na-offend mo pa, si Miss Abigail Barton. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Anong gagawin mo? Miss Abigail, ito siya, walang kakayahan. Kahit ang luto ng lola ko ay mas masarap kaysa sa kanya. Pero nagpakita pa rin siya sa restaurant namin. Sinusubukang makuha ang trabaho bilang head chef. Sa totoo lang, sa tingin ko, sinadya siya dito ng mga kakompetensya namin para mag-espiya o nandito lang siya para manggulo. Anghel na Ale, ang stir-fry ng tatay ko ay talagang masarap. Bigyan mo lang siya ng isang pagkakataon. Ang cute-cute nitong munting sweetheart. Mukha nga talagang hindi marunong magluto. Anghel na Ale, hindi nagsisinungaling si Sienna. Bigyan mo lang ang tatay ko ng isang pagkakataon. Alam mo, dahil sa napaka-adorable na munting baby na to. Miss Abigail, walang-wala talagang karanasan tong lalaking to. Bukod pa riyan, si Matt Fletcher, ang mismong nag-utos sa akin na paalisin siya. Ako ang manager dito. Kung interesado ka, gusto mo bang pumasok at mag-taste ng kasama ko? Sana tandaan ninyong lahat ito. Ang restoran na ito, ang siyang pundasyon ng Barton Corporation. Pero sa ngayon, pansamantalang pinamamahalaan ito ni Abigail Barton. Hindi magtatagal, si Nathan Barton na ang mamamahala, ang binatang si Nathan. Sumunod kayo sa akin at magsipag kayo, hindi kayo pababayaan ni Nathan. Chef Matt Fletcher, yung mga bisita sa labas, ay naghihintay na ng mahigit kalahating oras. Kung hindi pa kayo magluluto, magrereklamo ang mga customer sa Culinary Guild. Anong pakialam ko kung magreklamo sila? Ganito na lang, bakit hindi mo na lang masahihin ang mga binti ko? Pag komportable na ako, saka ako magluluto. Chef Matt Fletcher, tinawagan ko na si Miss Abigail. Malapit na siyang dumating. Kahit nandito mismo sa harap ko, si Abigail Barton ngayon. Hindi ko pa rin siya papansinin sa mga Barton ng lugar na ito. Pero restoran ito ni Nathan Barton. Miss Abigail. Matt Fletcher, tanggal ka na. Miss Abigail. Miss Abigail. Anong dahilan ng pagpunta mo ngayon? May sakit si Lolo. Ako ang inatasan niyang mamahala ng restoran. Teritoryo ko ito. Bakit hindi ako pupunta? Siyempre naman hindi. Ang ibig kong sabihin, maraming mantika sa kusina. Baka madumihan ang mamahalin mong damit. Miss, baka gusto mo munang lumabas? Ako na ang bahala sa mga pasaway na ito at magluluto na kami. Para maihain na ang pagkain sa mga bisita. Yun. Matt Fletcher, ulitin ko na lang. Tanggal ka na. Abigail Barton. Sobra-sobra na ang respetong binigay ko sa'yo. Tinawag pa nga kitang miss. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang lugar mo. Napakakipot ng pag-iisip mo kung gusto mo akong tanggalin. Mas mabuting kausapin mo muna si Nathan Barton. Tingnan natin kung papayag si Nathan. Ngayon, ako ang namamahala sa restorang ito. Paul Vincent, pakisabing ipagtapon siya para sa akin. Abigail Barton, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? O gusto mo ring matanggal? May pumasok dito. Sabi ni Abigail Barton, kailangan niyo akong itapon. Kung aalis ako, kasama ko silang lahat. Eh sino ang maiiwan sa kusina para maglingkod sa mga bisita mo? Ninaliit ko ang impluensya ni Matt Fletcher sa kusina. Abigail Barton, 3 sunod na beses na i-report ang ating restoran.
Kung may report ulit tayo, baka tayo ay ma-downgrade, mawalan ng isa pang bituin. Mga walang kwentang gulo lang ito. Ang lakas ng dating. Yan nga. Ang batang yan. Sinabi ko nang umalis ka, bakit parang kapituko ka sa akin, at bumalik ka pa, Abigail Barton? Akala mo ba talaga, ang pagdadala nitong loser, ay makakapagpabago ng posisyon ko, bilang head chef? Huwag mo nang banggitin na babae ka, yumuko ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. At hindi ko na pag-uusapan, ang mga isyo ngayong araw. Ikaw. Dad, nakakainis talaga yung lalaking yon. Hindi lang siya nang aapi sa magandang babae, sinisigawan ka pa. Sa kusina, ang galing ang basehan. So, magluto tayo ngayon din. Para kang karapat-dapat, eksakto. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Ang aming maestro ay isa sa top 5 na chef sa buong Rain City. Kahit ang kanyang kalingkingan. Wala kang bayad. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Si Matt Fletcher pa rin ang isa sa pinakamatanda at kilalang chef sa Rain City. May tunay siyang kakayahan. Anak, alam kong sinusubukan mo lang akong galitin. Ano man ang laro mo, dudurugin kita, parang isang insekto ngayong gabi. Kung ako ang manalo, paputol ka ng iyong sariling 2 kamay, at aalis ka rito. Dagdag pa, kailangan lumuhad si Abigail Barton, iukod ang ulo sa akin, at humingi ng tawad. Matt Fletcher, sobra-sobra ka na. CJ, tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magdesisyon para sa akin? Relax, hindi pa ako natalo sa kusina. Superstar, ang galing ng tatay ko sa pagluluto ay number 1. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon, please. Matt Fletcher, hindi siya ang kumakatawan sa akin. Ano? Kaya ang kilalang Barton Ares ay gustong umatras sa sarili niyang pastahan ngayon? Paano ka nirerespeto ng mga tao kung ganyan? Hindi ako kumbinsido. Kung ako ang manalo, ibigay mo sa akin. Ang batong ito ay binili ko para hasain ang aking mga kutsilyo. Pero sa totoo lang, ito ay walang silbi. Mukhang basura nga talaga. Kung gusto mo ng basura, huwag ka nang maghintay hanggang manalo ka. Ibibigay ko na lang ito sa'yo ngayon. At saka, hindi ka mananalo. Ha ha ha. Hindi mo pa nga nakikilala ang isang magandang bagay, tanga. Sino ba ang pinapasok ko? Dito kasama ko. Pareho silang mukhang nawawala sa sarili. Ang matanda ay baliw, at ang bata ay sumasali sa gulo. Abigail Barton. O Abigail Barton, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Maglaban na lang tayo sa mga ulam na in-order ng mga bisita. Kapag lahat ay handa na, titikman ito ng mga bisita, at magdedesisyon kung sino ang mananalo. Ano sa tingin mo? Tigilan mo na yan. Hindi na ako makapaghintay para dito. Malapit nang mapahiya si Abigail Barton. Malalaman ito ni Nathan Barton. At malaki ang premyong makukuha ko. Pagkatapos ngayong gabi, ang kusina ng restoran na ito Ay mapapasailalim ng aking kontrol ng permanente. Nathan Barton, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang respetong nararapat sa'yo. Hindi na ako makapaghintay pa. Panoorin mo lang, malapit nang lumuhod sa iyo ang pinsan ko. Matt Fletcher. Magaling. Ang unang ulam na in-order ng customer ay 8 immortal na tumatawid sa dagat. Para sa 8 immortal na tumatawid sa dagat, gumagamit ka ng 8 uri ng sariwang gulay. Bawat isa'y hiniwa at nilaga ng perpekto gamit ang mahusay na kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Ang pinakamahalaga ay ang gawa sa kutsilyo. Kung gaano kahusay o kaina ang gawa sa kutsilyo ay direktang nakakaapekto sa tekstura at lasa ng pagkain. Pero si Matt Fletcher, ang head chef, ay binigyan si Samuel Collins ng kalawangin na kutsilyo sa kusina para gamitin. Paano na siya makakapagkumpetensya ngayon? Alam mo ba kung anong oras na at naghahasa ka pa rin ng mga kutsilyo? Sige, Dad. Marunong ba talagang magluto ang tatay mo? Bata, kung susuko ka na ngayon, isang braso lang ang babaliin ko sa'yo. Yan ang gusto kong marinig. Ano ba ang nangyayari? Malinaw na ito ay sirang lumang kutsilyo sa kusina, at isang piraso ng walang kwentang bato. Ang batong itim na pagong. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Master Chef's Circle. Noong araw, ito ay ipinamana sa unang alagad. Sa wakas, nakita rin kita. Bata, ano naman kung mabilis ang paggagamit mo ng kutsilyo? Ang paghahanda ng 8 Immortals Crossing the Sea ay komplikado. Handa na ang aking mga sangkap. Sa oras na matapos mo ang pagtatalop, luto at naisilbi na ang aking ulam. Talunan ka na pagdating sa oras. Ganoon ba?
Ang galing ng kutsilyong iyon. Hindi ko nga nakita kung paano niya ginamit. Paano niya ginalaw ang kutsilyo ng ganoon? Abigail Barton, para kang anghel. Ang galing ng tatay ko, di ba? Hindi ka panipaniwala ang galing niya sa kutsilyo. Bilisan mo. Bakit ang bagal-bagal ninyong lahat? Nakabisado pala ni Matt Fletcher ang asul na apoy. Hindi lang pinaiikli ng asul na apoy ang proseso ng pagluluto. Pinakikinang din ito ang pinakasariwang lasa mula sa mga sangkap. Bata, matalas nga ang kutsilyo mo. Ano naman? Sa kapangyarihan ng asul na apoy. Ang oras ko sa pagluluto ay hindi bababa sa kalahati kumpara sa'yo. Kayang gumamit din siya ng asul na apoy. Bakit nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo, tulungan mo ako. Akala ko si Samuel Collins ay may tsansang manalo. Hindi inaasahang ilalabas ni Matt Fletcher ang kalahating hakbang na berdeng apoy. 8 Immortals Crossing the Sea. Ang putahing ito ay nakasalalay sa galing sa kutsilyo. Pero pangalawa sa kahalagahan ay ang init. Kapag mas puro ang init, mas masarap ang ulam. Sa totoo lang, si Samuel Collins ay hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon. Nagpapatawa lang. Siya. Ihain na ang ulam. Ang galing ni Chef Matt Fletcher ay kilalang kilala sa buong Rain City. Makipagkompetensya kay Chef Matt Fletcher. Tol, sinusubukan mo lang ang swerte mo, naghahanap ka ng gulo. Dati, ang master ko, ay bilang isang braso mo lang ang babaliin. Ngayon, swerte mo na kung mapapanatili mo kahit alinman sa dalawa. Hindi matatalo ang tatay ko. Ang 8 Diyos na tumatawid sa dagat ni Chef Matt Fletcher. Totoo nga ang hype sa reputasyon nito. Ang lambot at kinis ng texture. Yung aroma na nakulong sa loob, sumasabog sa unang kagat mo pa lang, talagang hindi malilimutan. Kaming tatlo ay matagal ng mga foodie, espesyal kaming nagpunta rito para dito ngayon. Salamat kay Chef Matt Fletcher, sa paghain sa amin, ng napakagandang pagkain. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Isang malaking karangalan talaga para sa amin. Bata, baguhan ka pa lang, kaya huwag kang magpahiya dito. Pero kailangan ko pa rin pasalamatan ka, sa pagtulong mong matuklasan ang nakatagong hiyas na ito. Bata, huwag kang magdaya, pero tingnan mo ang paligid, alam mo ba, kung kaninong teritoryo ito? Samuel Collins. Pumayag kang maglaro, kaya tanggapin ang pagkatalo. May anak kang dapat alagaan, gagawin ko ang lahat para mapapanatili mo ang 2 kamay mo. Sino ang nagsabing natalo ako? Bata, ang natitira na lang sa'yo, ay ang katigasan ng ulo mo. Mga ginang at ginoo, pakitikman, ang bersyon ko ng 8. Diyos na tumatawid sa dagat. Ang dekalidad na putahe, dapat perpekto ang itsura, ang amoy, at ang lasa. Ang 8 Immortals Crossing the Sea na ginawa mo. Maganda naman ang itsura. Pero kulang pareho sa amoy at sa lasa. Iyon ay dahil habang nagluluto ka, hindi mo naayos ang apoy. Kaya nga ang tunay na amoy ng mga sangkap, nasunog ng tuluyan. Sa putahing ito, sa totoo lang, wala akong ganang tikman ito. Ang matalo ni Chef Matt Fletcher, isang taong may ganoong reputasyon. Dapat ay karangalan para sa iyo. Dapat kang matuto sa karanasan. Pagbutihin ang sarili. Iyon ang tunay na aral dito. Ang luto ng tatay ko ay talagang masarap. Lahat tikman ninyo kahit isang subok. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Aminin na lang ninyo ang pagkatalo, tigilan na ang pag-aaksaya ng oras ng lahat. Aminin na. Sa inyong tatlo, nais kong magalang na hilingin, kung maaari ninyong tikman, ang 8 Immortals Crossing the Sea na ito, kung hindi kayo masisiyahan dito. Iaalok ko sa inyong tatlo ang lifetime membership sa Royal Court Restaurant. Mula noon, tuwing kakain kayo sa Royal Court, libre na ito para sa inyo. Makakatanggap kayo ng VIP treatment palagi. Hindi naman usapin ang kalahating presyo. Lagi namang tumutupad sa salita si Ginang Abigail Barton. Ang pinakamahalaga, Ay tiyaking si Ginang Barton, ay aminin ng patas ang kanyang pagkatalo. Matt Fletcher, ikaw. Abigail Barton, miyembro ka ng pamilya Barton. Ayaw kong gawing masyadong mahirap para sa'yo. Kung ibibigay mo lang ang pamamahala ng Royal Court kay Nathan Barton, hindi kita pahihirapan. At ikaw, kasama ng aking apprentice, ay maaari na lang aminin ang iyong pagkakamali. Abigail Barton, alam ng mga matatalino kung kailan dapat umangkop. Kung kailangan mong sisihin ng sinuman, sisihin mo ang sarili mo sa pagtitiwala sa talunan na ito. Ginoong Samuel Bates. Anong nangyayari rito? Kayong tatlo, ano ba to?
Ako ang manlilibre ngayong araw. Wala sa inyong dalawa ang pwedeng kumain pa. Hindi na kailangan. Ako ang manlilibre ngayong gabi. Sa akin lang ang buong ulam na ito. Akin to. Matt Fletcher, ano ba talaga ang nangyayari? Binatang Ginoo, wala rin akong ideya. Parang nawawala sa sarili ang tatlong ito. Syempre, yung ulam na ginawa ng tatay ko. Sobrang sarap lang talaga. Sienna Collins, huwag masyadong maingay. Swerte ko talaga ngayong araw. Ang ganda ng kulay. Ang bango at lasa ay nakabalot ng perpekto sa loob ng mga sangkap. Walang kulang na kahit ano. Sakto lang ang init. Ito ay talagang ang pinakamasarap na 8 immortal na tumatawid sa dagat na natikman ko. Ginoo, pwedeng gumawa ka pa ng isang ulam para sa amin. Kahit anong presyo, okay lang. Nandito lang ako para sa interview ngayon. Kung makakagawa, ako ng isa pang ulam para sa lahat. Depende yan kung matanggap, ako o hindi. Napakagaling ng pagluluto ni G. Collins. Siyempre, gusto ko. Hindi pwede. Ang resulta ng kompetisyon ay halatang halata na. Ayaw mo bang aminin? Kanina, ang tatlong yun, ay binigyan ng 8 immortal, na tumatawid sa dagat ng aking guro, ng perpektong marka, kung ikukumpara sa 8 immortal na tumatawid sa dagat ni Matt Fletcher. Ang ulam ng girong ito. Ang ulam ng girong ito. Ay halos, pasado lang. mga kasama. Naloko kayong lahat niya. May problema sa ulam na ito. Malaking problema. Sa mundo ng pagluluto, may isang uri ng halimuyak na walang kulay at walang lasa, na tinatawag na pinakamataas na halimuyak, kapag idinagdag mo ang pinakamataas na halimuyak na ito, sa isang putahe. Ang putahe ay maglalabas ng isang hindi mapaglaban ng tukso. Nahuhumaling ang mga tao dito. Pero ang pinakamataas na halimuyak na ito ay talagang ilegal at itinakwil ng buong komunidad ng pagluluto. Akala mo ba kaming tatlo ay mga tanga o ano? Yung dalawang yun, halos ilang araw pa lang nakakatikim ng asin. At karapat dapat silang magduda sa panlasa namin na mga bihasang connoisseur ng pagkain. Alam namin lahat ang ibig mong sabihin sa pinakamataas na halimuyak. Anumang putaheng niluto gamit ito, kailangan mo lang amuyin para malaman. Sa totoo lang, akala ko yung putahe mong 8 Diyos na tumatawid sa karagatan ay pasang-awa lang. Pero ngayon, nakikita ko ang ugali mo. Hindi ako na-impress. Walang kwenta ang putahe mo. Matt Fletcher, walang kwentang bigo, mas mabuti pang umalis ka na lang. Hindi pwede. Kayong dalawa ay tiyak na binayaran ni Abigail Barton. Ito ay talagang masarap. Sumusuko na ako. Sabihin mo sa finance office na bayaran ang huling sahod ni Matt Fletcher. At iPack ang kanyang mga gamit. Opo, Miss Barton. Hindi na kailangang mag-abala. Miss Barton, kilala ko ng mabuti si Matt Fletcher. Tutulungan namin siyang mag-pack, ayos lang. Kayong dalawang gago. Kayo. G. Collins. Opisyal kitang kinukuha bilang executive chef ng Royal Court Restaurant. Ang mga taong ito ay sa iyo na ngayong pamahalaan. May bagong trabaho si Daddy. Magandang babae, binibigyan ka ni Sienna ng malaking puso. Umalis na kayong dalawa, ngayon din. Abigail Barton, Samuel Collins. Hintayin nyo lang, hindi pa ako tapos sa inyo. Ang nangyari ngayong araw, babayaran ko kayo ng doble. Doble ang bayad. HMP, alis na tayo. At ngayon, malugod nating tanggapin ang ating bagong executive chef, si Samuel Collins, para magsalita ng ilang mga salita. Magtulungan tayong lahat bilang isang team. Gawin nating mas malaki at mas maganda ang Royal Court Restaurant. May mga bisita pa tayong naghihintay sa labas. Kaya't balik tayo sa trabaho. Mr. Collins. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayong araw. Pero, may isa pa akong hihilingin sa iyo. Magandang babae. Pangako ko yan para kay Daddy. Hoy, ikaw na malikot. Dad, gusto kong maging nanay ko ang magandang babae. Kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo. Ito ang sitwasyon. Nawalan ng gana kumain ang lolo ko. Ang galing-galing mo talagang magluto. Sana'y sumama ka sa akin pabalik sa Barton Family Estate at magluto ng pagkain para sa lolo ko. Huwag kang mag-alala sa bayad, sabihin mo lang ang presyo mo. Magandang babae. Kung matutulungan ng daddy ko na gumaling ang lolo mo, pwedeng maging nanay mo ba ako? Uy! Abigail Barton. Ano naman kung pinaalis mo si Matt Fletcher?
nahanap ko na ang lalaki na nagligtas sa lolo ko. Opisyal kong ipinaalam sa iyo ngayon, bumalik ka agad sa pamilyang Barton. At sa harap ng lahat ng nasa bahay, ipasa mo ang pamamahala ng Royal Court Restaurant. Gawin mo itong maayos. Abigail Barton, may problema ka ba? Salamat sa pag-aalala, Shena Collins. Ginoong Collins. Pasensya na. Pero baka hindi na kayo mapapanatili ng Royal Court Restaurant. Nawalan na ba ako ng trabaho ngayon? Malala na ang anorexia ng lolo ko. Ang ospital ay naglabas na ng kritikal na babala. Pero kahapon, sa kalye, isang misteryosong tao ang nagligtas sa kanya gamit ang isang mangkok ng sinangag, kaya inutusan ng lolo ko. Sino mang makahanap sa tagapagligtas na ito? Ang mamamahala sa Royal Court Restaurant. Ngayon, nahanap na ng pinsan ko ang taong ito. Kapag naikuha niya ang restaurant, tiyak na hindi niya pahihintulutang manatili ka rito. Ako, hindi mo ako kilala. Napakayaman ng pamilya ko. May 1.38 na milyong piso sa card na ito. Ituring mo itong bayad sa pagtulong mo sa akin ngayong araw. Mapagbigay pala ang babaeng ito. Binibining Barton, dalhin mo ako sa bahay niyo. Ang matandang Ginoo kahapon ay may utang pa sa akin na isang mangkok ng sinangag. Ha? Nasaan ang tagapagligtas? Halika, nasaan ang tagapagligtas, tatay? Lolo. Ito si Chef Armstrong, ang taong nagligtas sa inyo kahapon. Richard Barton, sana ay maayos ang lagay niyo. Impostor siya. Impostor siya. Abigail, ito ang Barton Estate. Hindi ito lugar na kahit sino ay pwedeng pumasok ng basta-basta. Akala mo pwede kang pumasok dito at magsabi ng kung ano-ano at pagdudahan si Chef Armstrong. Ang aking munting tagapagligtas. Ay naku, malapit na silang mabuking. Second Aunt Barton. Si Samuel Collins ay hindi isang walang kwentang tao. Siya ang bagong head chef namin sa Royal Court Restaurant at siya ang nagligtas kay Lolo kahapon. Tama, ang tumulong sa akin kahapon ay si Samuel Collins. Rebelding estudyante, kapag nakita mo ang iyong maestro, hindi ba dapat ay lumuhod ka agad at magpakita ng respeto? Gusto mo bang matanggal sa Master Chef's Circle? Maestro Samuel Bates. Maestro Samuel Bates. Walang hiya. Nakakita na ako ng mga nagkukunwaring maestro. Pero ngayon ko lang nakita ang pumipili ng estudyante ng basta-basta. Bantayan mo ang iyong bibig. Ganyan ka ba makipag-usap sa iyong maestro? Mga ginang at ginoo, medyo naging maluwag ako sa aking mga estudyante nitong nakaraan. Pakiusap, huwag ninyong isipin. Tatay, matagal mo nang gustong hanapin ang iyong tagapagligtas. Pero tingnan mo si Jemmy, nakita niya para sa iyo ang maestro ng iyong tagapagligtas. Sa pagkakataong ito, ang iyong eating disorder ay dapat na magamot na. Oo, tatay. Talagang sinikap ni Jamie iyon. Aaminin namin, alam ng langit. Ang taong tumulong sa akin kahapon ay malinaw na. Richard Barton, sinubukan mo ang kanyang sinangag na kanin at inakala mong hindi gaanong masarap dahil hindi mo pa natitikman ang aking espesyal na hari ng sinangag. Kapag natikman mo ang aking hari ng sinangag, makikita mo na ang kanyang tinatawag na sinangag na kanin ay walang iba kundi isang mumurahing trick. Parang lulunurin mo ang ipa. Bata, may lakas ka bang makipagpaligsahan sa akin? Paligsahan sa ano? Salamangka laban sa salamangka. Sinangag na kanin. Kung ako ang manalo, mag-impact ka at umalis ka ngayon din. Kung ikaw ang manalo, sabihin mo ang gusto mo. Hindi naman na mayroon akong anuman na mahalaga sa akin. Constellations Patula. Opisyal nang nagsimula ang kompetisyon. Abigail, dinala mo talaga siya pabalik? Marunong ba talaga siyang magluto? Mas mabagal pa siyang maghiwa ng gulay kaysa sa pagong. Sa mga kamay ni Victor Armstrong, hawak niya ang sandok ng hari ng sinangag. Doble ang lakas nito kapag ginamit mo. Heto na, heto na. Nagpriprito na ako, nagpriprito na ako. Ito ang maalamat na Primordial Thunderstorm Stir Fry. Ang ultimate move ng hari ng sinangag ng Rain City. Ang sandok ng hari ng sinangag. Plus ang Primordial Thunderstorm Stir Fry. Plus ang lahat ng maingat na piniling, sangkap mula kanina. Magiging sobrang ganda nito, anak. Kahit na napalayas mo si Matt Fletcher, magaling yon. Pero kumpara kay Victor Armstrong, talagang wala ka ng pag-asa ngayon. Miss, mapagkakatiwalaan mo ba ang taong dinala mo pabalik? Ang pagluluto ng tatay ko ang pinakamaganda sa buong mundo.
Habang pinapanood ko siyang gumawa ng sinangag, hindi siya kasing galing ng lola ko. Pinagkakatiwalaan ko siya. Hahaha, bata. Ang init at timing ng sinangag mo. Kalahati lang ng sa master ko. Sinasabi ko sa'yo, kung alam mo ang ikabubuti mo, sumuko ka na ngayon. Kung aaminin mong talo ka na ngayon, baka hindi kita papagapangin palabas. Baka maawa ako. At hayaang lumakad ka na lang ng mag-isa. Hahaha, sinangag lang naman ito. Bakit kailangan pang magdrama? Kung may makakakita nito, akala nila multo ang nabuhay. Sino ang pinagsasabi mo? Teka, mali. Kakaiba ang sinangad ng batang ito. Bakit ang itsura niya ay halos kapareho? Nang maalamat na sinangad na yon sa mga kwento. Narito ako para magluto ng sinangad. Hindi para makipag-away. Pero kung gusto niyo talagang mag-away, wala sa inyo ang kaya akong talunin. Bata, naniniwala ka ba dyan? Tama na yan. Ito ang bahay ng pamilya Barton. Kung may mangahas na gumulo, papalisin ko, agad-agad. Halika, dalhin mo na rito, agad ang sinangag na yan. Tatay, okay ka lang ba? Paano nangyari yon? Yung sinangag na ito ngayon. Kumpara sa kinain ko kahapon, ang layo na ng lasa. Samuel Collins, ang aking tagapagligtas. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano pa ba? Swerte lang ng bata nung araw na yon. Ipinagmayabang ang mga teknik na ninakaw niya kay Victor Armstrong at nagawa niya yon. Pero ang totoo, hindi siya magaling. Ang kanyang kakayahan sa pagluluto ng sinangag. Minsan gumagana, minsan hindi. Kita mo, ngayon, hindi gumana. Tama ba, Victor Armstrong? Tama si Nathan Barton. Yung apprentice kong yon, wala siyang natutunan. Pinatalsik ko na siya noon pa. Sa mga nakaraang taon, buhay siya sa mga natutunan niya sa akin. At nagloloko ng mga tao. Nagsisinungaling kayo. Shena Collins, huwag kang magalit, okay? Samuel Collins, ano ba talaga ang nangyayari? Pasaway talaga yung bata. Hintayin nating gumapang palabas dito ng tuluyan. Kuhanan natin ng video gamit ang mga cellphone natin. At i-post sa internet para lahat ng tao sa internet ang humila sa kanya. Sinusubukan mo talagang patayin ang ating Miss Barton. Yun na, parehong lasa. Para mapasaya si Ginoong Richard Barton. Isang karangalan para sa akin, si Victor Armstrong. Mula ngayon, ako ang magiging pribadong chef ni Ginoong Barton. Bata, ayon sa ating pusta, oras na para gumapang ka palabas dito. Sige, simulan mo na ang palabas mo. Sa totoo lang, hindi dapat tawagin Master Armstrong. Dapat, Peking Armstrong. Pinalitan mo ang aking sinangad at nagpanggap kang tama ka. Ang kapal mo talaga. Hoy, tumigil ka sa kakasatsat. Sa tingin ko, hindi mo lang matanggap ang pagkatalo. May isa dyan, kunin mo itong walang inat na bata at itapon mo siya para sa akin. Lahat, huwag kayong gagalaw. Paglaki ng mga babae, hindi na tumitigil. Hindi pa man lang tumitigas ang mga pakpak niya. Nakikisama na siya sa mga dayuhan. Ang totoong problema, wala siyang background. Kumikilos ng kaina-hinala. Abigail Barton, sasagka ka ba talaga sa buong pamilya Barton? Malapit mo nang masaktan si Master Victor Armstrong, ang tanging gumamot sa sakit ni Lolo. Kung hindi mo pa rin alam ang lugar mo, papahirin kita kasama niya. Lolo, naniniwala ako kay Samuel Collins. Hindi niya sisihin ang isang tao nang walang dahilan. Tatay, Lolo, hayaan na lang natin. Handa akong pagkatiwalaan si Samuel ngayon. Samuel, ano ba talaga ang nangyayari dito? Anong ebidensya mayroon siya? Sinasabi mo ba sa akin, nakasulat talaga ang pangalan niya sa fried rice? Tama, nakasulat talaga ang pangalan ko. Sa egg fried rice na ito. Hindi mo mapagpapanggap ang katotohanan, at hindi mapagpapanggap ang katotohanan. Baka gusto mong aminin na ngayon, dahil kapag inilantad namin ang lahat, ang titulo mong Fried Rice King ay magiging isang malaking kahihiyan. Pinapatay mo ako sa kakatawa, Abigail Barton. Saan mo dinala ang kahina-hinalang lalaking ito? Siguro si Raulo siya. Pangalan niya sa egg fried rice. Ni hindi siya makapagsinungaling ng diretsyo. Hoy, kung itong egg fried rice ay talagang may pangalan mo, luluhod ako, yuyukod at tatawagin kitang lolo kung gusto mo. Kung ganoon, tutuparin ko ang hiling mo. Maglabas ng magnifying glass. ano bang kailangan mo ng magnifying glass? Naghahanap ka lang ng gulo. Huwag mong idamay ang aming binibini dito. HMP. Hindi kailanman mananakit ang tatay ko. Nagpapakitang gilas lang. Mukha kang lokong gustong magpabida. Lahat tingnan niyong mabuti. Sa bigas na ito, may nakaukit na karakter sa bawat butil, di ba?
Ito, Imposible, hindi naman siya manggagaway. Paano niya magagawa na mag-ukit ng pangalan sa napakaraming butil ng bigas? para magawa ang ganito, kailangang halos perpekto ang kasanayan mo sa paggawa ng sinangat. Bata, sinasadya mo bang itrap ang guro ko? Makikipag-away ako sa'yo dahil dito. Akala mo ba hindi pa nahiya ang guro mo? Natalo ang guro mo. Guro, nalo ka. Wow, ang galing ng magic ni Dad. Spatula talaga, at star spatula pa. Hindi nagsinungaling sa akin si Master Samuel Bates noon. Ikaw siguro ang apprentice ng pangatlo kong disipo. Grandmaster Hugo Bates. Pagbati, Grandmaster. Tanggapin po ninyo ang paggalang ng inyong Grand Disciple, si Victor Armstrong. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Narito ang tunay na Grandmaster. Lumuhod ka. Magbigay galang sa Grandmaster. Tigilan mo na ang kahiyan mo, umalis ka na. Salamat, Grandmaster. Ito ang business card ko. Kung kailangan mo ng anuman, kontakin mo lang ako. Tapos na ang negosyo natin. Ngayon, ikaw naman. Kanina mo pa sinasabi, kung magpapakita ako ng ebidensya, ikaw ay. Huwag kang mangarap. Ako si Nathan Barton, young master ng Barton family. Hindi ako luluhod at magmamakaawa sa'yo. Huwag mong kalimutan, nasa Barton family estate tayo. Gago ka, ang dalawang sampal na yon ay pambukas pa lang. Kung magmamataas ka pa. Lumuhod ka at tawagin akong lolo. Mangarap ka. Tama na. Ikaw ang pumusta, ang Barton family ay hindi kailanman naging sore loser. Ito ang pustahan mo, kaya kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan. Lolo, ako. Ay naku. Hindi ako naging mahigpit sa pamilya ko. Pasensya na at nakita mo ito. Masyado kang magalang, E. Barton. Ano ba ang ibig sabihin nito? Para sa pagkain, E. Barton, hindi mo pa rin nababayaran ang isang platong sinangag. Hahaha. Yung platong sinangag na may itlog mula sa'yo, talagang nagligtas ito, ng buhay ng matandang ito. Pero kung pera lang ang ibibigay ko, natatakot ako. Hindi nito talaga, na ipapakita ang pasasalamat ko. Paano kung ganito, ano ang tingin mo sa apo kong babae, si Abigail? Graduate siya ng top university, nagtapos siya ng sayaw, nakapagmodelo pa sa runway, at, hoy, E. Barton, ano ang ibig mong sabihin? Eksakto ang pagkakaintindi mo, gusto kitang maging manugang, huwag kang mag-alala, aking tagapagligtas. Kami sa pamilyang Barton ay hindi magiging kuripot sa mga bigay kaya. Sisiguraduhin naming masisiyahan ka. Lolo, Hindi ako sang-ayon. Sang-ayon ako. Samuel Collins, ano ang sinasabi mo? Akala mo ba hindi ako karapat-dapat sa iyo? Presidente Barton, ikakasal mo ba ako? Sino ang gustong magpakasal sa iyo? Ang ibig kong sabihin, kahit na may magtatanggi, ako ang tatanggi sa iyo. Hahaha, kita mo, ang pagtatalo ninyo, ganyan talaga ang magkasintahan. Matanda na ako, marami na akong nakita. Kapag sinabi kong bagay kayo, talagang magiging bagay kayo. Lolo, paano mo nagawa ito? Isang platong sinangag lang at ipapakasal mo na ang apo mo. Ma! Sige, lahat. Opisyal kong inaanunsyo ngayon, simula ngayon, si Abigail ang mamamahala sa Royal Court Restaurant. Pati na sa lahat ng negosyo ng aming pamilyang Barton, iyon ay kabuwang, 360 chain restaurant. Tatay, hindi ako sang-ayon. Pinapahanap mo sa lahat ang taong nagligtas sa atin. Pero nakita mo'y mas maraming problema kaysa tulong. Ano ng karapatan mo para mag-isip ng ganyan? Hindi ako sang-ayon. Ang pamilyang ito, sa ngayon, akin pa rin nakikinig. Tatay, perang si Abigail Barton ay babae. Kailangan niyang magpakasal sa bandang huli. Malaki at matagumpay ang pamilya Barton. Pero kapag nagpakasal siya, apelyido na ng iba ang gagamitin niya. Madali lang naman siguro yung ayusin. Nanay, wala pa kaming apartment ni tatay. Wala pa kaming apartment, pwede ba kaming tumira sa bahay ninyo? Shena Collins. Ay, ang galing naman. Shena, mahal ko, masaya si Lolo natitira ka na kasama namin. Ngayon, naayos na rin ang pagpapakasal ni Abigail. Kaya, sa tingin ko wala na kayong ibang masasabi, di ba? Kung meron man, sarili ninyo na lang. Abigail Barton, Samuel Collins, at itong batang to, kinuha ninyong lahat ang dapat na sa akin. Maghintay kayo. Well, nandito na ang asawa ng aking apo. Lolo,
Gino, ito ang pampalakas na sopas na ginawa ko, para lang sa inyo. Ito ang meal plan, sundin mo to ng isang buwan. Ang kawalan mo ng gana, ay dapat na gumaling, manugang. Pamilya tayo dito, hindi mo na kailangang magpasalamat. Ito ang aking bank card. May $137,000 dito, gastusin mo kung para saan kailangan. Ang second child policy ay pinaluwag na ng ilang taon ngayon. Panahon na para magkaroon ka ng isa pang anak. Isang lalaki at isang babae para maging perpektong pamilya. Nicholas Evans, 3 taon kang nagkulong sa sarili, inialay sa pagbuo ng mga pre-made meals na pwedeng i-promote sa buong mundo. Ngayon kakalabas mo lang, at ikaw ang mag-host ng bagong MasterChef competition. Maaari bang itanong, mayroon bang gusto mong sabihin sa mga contestants na ito? Nicholas Evans, ipakita mo na rin ang mukha mo. Ang pagkain ng saligan ng buhay, ang mga pre-made na ulam, ang nangungunang pagpipilian na ngayon, sa mundo ng pagluluto. Pagdating sa Chef Supreme competition na ito, tanging ang pinakamahuhusay na mga chef sa mundo, ang may karapatang tumayo sa pinakadakilang entablado ng pagdiriwang. Ako si Nicholas Evans, ang #1 chef sa Dragonland. Naghihintay ako sa hamon mo. Sa trono ng Chef Supreme. Tatay. Samuel Collins. Ayos ka lang ba? Tara na. Yung batang Collins na ito. Parang pamilyar ang itsura. Pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita dati. Ano? Magpapatala ka sa National Chef Supreme Competition. Tama. Nicholas Evans, hayop ka. Gagapiin kita sa harap ng lahat, tapos papatayin kita para maghiganti para kay Emma Collins. Pero may 2 mahigpit na kailangan para makapasok sa National Chef Supreme Competition. Una, ang chef ay kailangang head chef ng isang 7 bituin na bulwagang handaan o mas mataas. Pangalawa, kailangan nila ng approval mula sa lokal na culinary guild. Kailangan mong kumuha ng competition entry ticket na ibinibigay ng culinary guild. Ang Barton family ay nagpapatakbo ng mga restaurant sa Rain City sa halos 100 taon na. Kaya marami kaming koneksyon. Maaari kitang irekomenda sa culinary guild. Pero tungkol sa isa pang kailangan, hindi ko matutulungan ka dyan. Ang Royal Court Restaurant ay humina na sa halos 10 taon ngayon. Bumaba ito mula sa 7 bituin na bulwagang handaan, pababa sa 5 bituin sa loob ng 5 taon. Ang pagpapanumbalik sa Royal Court Restaurant sa katayuan ng 7 bituin ay Mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang mga kondisyon para makabalik sa 7 bituin ay napakahigpit. Walang paraan para ma-promote sa normal na mga paraan sa ganoong ikli ng panahon. Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung hamanin mo ang lahat ng 4 na 7 bituin na bulwagang handaan sa Rain City ng sabay-sabay at manalo, kung saan ikaw ay agad na makikilala bilang isang 7 bituin na bulwagang handaan. Ang 4 7 stars banquet halls ng Rain City, ang executive chef ng Imperial Bamboo, si Cody Russell, #1 sa kasanayan sa paggamit ng kutsilyo, espesyalista sa paghiwa ng buhay na isda. Ang head chef ng Red Star Bistro, si Calvin Turner, #1 sa kasanayan sa pag-ukit. Ang executive chef ng Mooncloud Pavilion, si Bruce Edwards, #1 sa paggawa ng sabaw. Ang head chef ng Seaview Pavilion, si Max Foster, #1 sa pagprito at pagsote. Sa ngayon, wala pang sinuman sa Rain City ang nakapaghamon sa 4 na top chef na ito. Kapag nag-issue ka na ng hamon, hindi ka na pwedeng umatras sa kalahati. Kahit na matalo ka, ang Culinary Guild ay magla-blacklist sa iyo. Sa susunod na 10 taon, hindi ka papayagang magtrabaho sa anumang trabahong may kinalaman sa pagluluto. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang hamon na ito? Sigurado ako. Sige, papayag ako sa pastahan mo. Hello. Ito si Abigail Barton mula sa Royal Court Restaurant. Naipadala na ang liham ng hamon. Sa loob ng 3 araw, haharapin mo ang 4 na top executive chef ng Rain City ng sabay-sabay. Kung matalo ka, ako. Iyon lang ang pagkatalo na tatanggapin ko sa buhay na ito. Isang beses lang natalo. Abigail Barton, nawawala ka sa sarili mo. Naglagay ka talaga ng 50% ng shares ng Royal Court Restaurants bilang pusta para sa hamon na ito. Paano kung talagang matalo siya? Hindi ba ang 100 taong pamana ng aming pamilyang Barton ay maibibigay lang ng ganoon? Miss Barton,
Narito ang ipinahanap mo sa akin, tungkol sa iyong kapatid na babae na nawala noong bata ka pa. Mayroon akong ilang resulta. Kakakuha ko lang ng kapangyarihan mula sa Black Tortoise Stone at ang kalooban ng Chef God mula sa Constellation Shovel. Sa lakas na nabawi ko ngayon, madali na lang ngayon ang harapin ang 4 na Executive Chef. Pero may isa pang urgent na bagay na kailangan asikasuhin. Kailangan kong hanapin ang 2 pang Chef God Treasure na nawala doon. Sa pagkolekta lang ng lahat ng 4 na Legendary Treasure, ako'y ganap na makakabawi ng aking kapangyarihan. Lipulin ang halimaw na si Nicholas Evans. Ibalik ang ningning ng Master Chef's Circle. Ginang Messi Carol. Tatay ni Shena, magiging convenient po ba sa inyo na pumunta sa school ngayon? Shena, huwag kang umiyak. Papunta na ang daddy mo. Tingnan mo kung saan ka naglalakad. Gago ka. Ginang Carol, umalis ka sa harap ko. Itong batang ito, may ina ng pinanganak. Pero walang inang nagpalaki, hayop lang itong maliit. Ang kapal ng mukha niyang manapak sa anak ko. Matuturuan siya ng leksyon ngayon, kahit ano pa ang mangyari. Ginang Carol, magkaklase kami sa kolehiyo ng head counselor ng school. Kung hindi ka aalis, papaalisin kita sa trabaho. Pwede bang pumalma muna ang parehong magulang? Hindi ito ang iniisip ninyo. Ang nangyari ngayon ay hindi kasalanan ni Shena. Sina Kyle Clark at Xiao Gao ang may kasalanan. Daddy, bilisan mo! Ay, salbahing bata ka. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Ang mangyayari kapag hinawakan mo ulit ang anak ko. Probinsyana ka, ang kapal ng mukha mong itulak ako. Ako na ang bahala sa'yo. Tindero, papatayin kita. Anak, Pasensya na late si dad. Ma, gugulpihin ko sila. tapos ka na. Hoy, mahal, halika rito, bilis. Magigulpihin na ang anak natin. Samuel Collins. Ikaw ba si Samuel Collins? Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi naman. Magkaklase lang kami dati. Magkaklase pala kayo. Huwag mong sabihin yan. Ayokong maging magkaklase ng taong hindi makabayad ng tuition. Samuel Collins. Samuel Collins. Ang tatay mo, nagtitinda lang ng fried rice sa kariton. Ngayon, ikaw naman. Ang anak mong babae, magtitinda rin kaya ng pagkain sa kariton balang araw? Enas Messi Carol. Salamat sa pag-aalaga kay Shena. Ano ba talaga ang nangyari? Noong una, sina Danny Warren at Kyle Clark ang kumuha ng baon ni Shena. Ayaw niyang ibigay. Sabi nila, si Shena ay batang walang nanay, isang kalye, kaya tinulak sila ni Shena. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano makukuha ng anak ko ang baon ng batang to? Ang anak ko kumakain lang ng gourmet food na gawa ng pinakamagaling na chef. Kayong dalawa. Humingi kayo ng tawad sa anak ko. At ikaw. Humingi ka ng tawad kay Emas Messi Carol. Humingi ka ng tawad, panaginip lang yan. Pagdating ng asawa ko, papaluin ko kayong lahat. At papatawarin sa akin at sa anak ko. HMPH, lumuhad ka at humingi ng tawad. Samuel Collins, bakit ngayon ko lang napansin? Kung gaano ka ka-plastic, wala ka kundi isang bro, at kahabag-habag na talo, wala ka namang asawa. Sabi ng anak ko, ang anak mo, ay isang paslit na walang ina. Anong problema dun? Ako, executive na ako ngayon sa Barton Corporation. Kung alam mo ang ikabubuti mo, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Baka sakali, ay ipakilala kita sa isa sa mga tagalinis ng kumpanya namin. Para naman, may babae ka na, para magpainit ng kama mo, at magkakaroon ng ina ang anak mo. Larry Warren. Ikaw. Sinong nagsabing walang nanay ang anak ko? Sinong nagsabing walang asawa ang asawa ko? Ma! Shena, mabait ka. Huwag kang umiyak, Shena. Kahit sinong nambuli, sa'yo ngayon, ipagtatanggol ka ni Mama, ha? Mahal. Wala na ang kapatid ko, at si Samuel Collins. Ang lalaking pinakamahal ng kapatid ko bago siya pumanaw. Ate, hindi na tayo magkasama bilang magkapatid, pero aalagaan ko ang 2 taong pinakamahalaga sa buhay mo. Asawa mo siya? Hindi pwedeng mangyari yan. Gets ko na, Samuel Collins, ang kapal mo, para lang matakpan ng kahihiyan ng sarili mong anak. Binayaran mo ang 2 to para magpanggap? Magkano ang ginastos mo?
Tama, tumingin ka sa sarili mo. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa mamahaling kotse at magagandang babae? Kung karapat dapat ako o hindi, wala kang pakialam doon. Pero ang pagbuli mo, sa anak ko, yan ang, babayaran mo ngayon. Ang pakiramdam na ito. May nanay ako. Ang nanay ko ay ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ikaw, Tama ang anak ko. Mas maganda talaga ako kaysa sayo. At, malayo pa ang agwat. Miss Gorgeous, ako si Larry Warren. Ako ay isang bagong promote na executive. Sa Barton Corporation, taunang sahod, 137,000 piso. Imbes na manatili kay Samuel Collins, ang lugmok na talunan. Bakit hindi sumama ka sa akin? Ano sa tingin mo? Bibigyan kita ng 6,850 piso bawat buwan para sa gastusin. Yung Ushen na binanggit niya, ikaw ba yun? Sa Rain City, isa lang ang pamilyang Barton, at kami yun. Hoy, Neng, anong masasabi mo? Kung palalampasin mo tong pagkakataon, hindi na yan babalik. Mga tulad ko, mayaman, dekalidad, bihira lang dumaan. Hoy, Max Foster, may bagong executive sa kumpanya, si Larry Warren. Tanggalin mo siya. Yan ang gusto ni Miss Barton. Ang galing umarte. Neng, bibigyan kita ng 2,740 piso bawat buwan. Kaya, sumama ka na lang sa akin. Samuel Collins, dapat nga kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko makikilala ang dalawang napakagandang babaeng ito ngayon? Gago. Malapit ka nang matanggap. Ang nararapat sa'yo. Samuel Collins, wala kang kakayahan. Ang natitira na lang sa'yo ay yung matapang mong salita. Bata pa ako at matagumpay. Maliwanag ang kinabukasan ko. Hindi yan magwawagi, kahit na gusto mong mamatay ako ngayon din. Magsisimula na akong magbilang mula 5. Kung hindi ka pa makapagdesisyon pagdating doon, mamimiss mo ang iyong nag-iisang pagkakataon, na ako ang magpopondo sa'yo. 5. 4. Sagutin mo ang tawag. May malaking sorpresa akong ihahanda. Hoy, Max Foster, si Sao. Larry Warren, tanggal ka na. Max Foster, hindi ka naman talaga nagbibiro, di ba? Kung may gusto kang sisihin, sarili mo ang sisihin mo. Dahil bulag ka, dahil kinontra mo ang binibini. At kailangan kong ipaalam sa'yo, idagdag ka na sa blacklist ng industriya. Yun na. Tapos na talaga ako. Ikaw si Abigail Barton, ang tagapagmana ng Barton Corporation. Miss Barton. Hindi mo ko pwedeng tanggalin. Hindi mo ko pwedeng i-blacklist. May pamilya akong pinagkakasya. Kung mawawalan ako ng trabaho, hindi ako mabubuhay. Dati kong kaklase, huwag kang magpanggap na close tayo. Inabot mo lang ang nararapat sa'yo. Ikaw. Sige, kung talagang hindi mo ko, paglalagyan ng kahit anong paraan, edi kayong dalawa, mga nakakasuklim na magkasintahan, ang magbabayad, uunahin kita. Ngayon, kayong lahat ay magsusori sa anak ko. Sino bang, ang may lakas ng loob na guluhin ang, asawa at anak ko? mahal, sila ayun. Inapin niya ako at ang anak natin. Itay, Ipaghiganti mo kami. Oscar Clark. Kilala mo ba siya? Siya ang namungunang chef sa Rain City, sa 4 na pangunahing chef, apprentice ni Chef Cody Russell, at itinalagang kahalili ni Russell. Samuel Collins, wala na kayo, kahit nakisama ka pa, kay Miss Abigail Barton. Ang paghamon kay Chef Oscar, ay hindi magliligtas sa inyo, umusag kayo. Magsalita ka, paano mo gusto? Mamatay ang tropa mo? Iyon ang Little Dragon Blade. Oscar Clark, huwag kang magpakaloko-loko. Kung saktan mo si Miss Abigail Barton, ang pamilya Barton, ay hindi palalampasin yan. Ang pamilya Barton at ang aming Imperial Bamboo, ay laging magkalaban. Kung mapapatay ko, ang babaeng ito ngayon, HMPH, baka pa nga ako gantimpalaan ng boss namin, at ang mga Barton. Wala silang, kahit isang, 7 stars banquet hall. Anong karapatan mayroon sila, para hamanin ako rito? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Sige. Ito.
Nanay, malakas talaga si tatay. Kaya niyang harapin ang 100 lalaki ng mag-isa. Tropa ng mga talunan. Kayong dalawa, pumasok kayo at harapin sila. Nanay, napakagwapo ba ng asawa mo o ano pa? Bakit ka huminto? Hindi ba sapat ang talas ng kutsilyo mo? Gusto mo, tulungan kitang patalasin ito ng kaunti. Pababagsakin kita. Anak, anong klaseng daya ang ginagawa mo? Ibalik mo ang kutsilyo ko. Ito, ang kutsilyo mo, ha? Subukan mong tawagin ito at tingnan ang mangyayari. Tigilan mo yan. Kutsilyo lang yan. Anong magagawa nito kung tatawagin ko ang pangalan nito? Munting Dragon, bumalik ka. Shena Collins, anong nangyayari dito? Siyempre, si Daddy ang gumagawa ng magic trick. Totoo nga pala, laging may makakadaig sa iba. Sa pagkakahawak sa Black Tortoise Stone, ang Little Dragon Blade na ito ay naging masunurin na lang. Kuya. Napakabulag ko para hindi makilala ang isang kagaya mong pambihira. Huwag mo sanang ipagkait sa akin. Tungkol sa kutsilyong iyon, maaari mo bang ibalik ito sa akin? Ito ay iniwan sa akin ng aking master. Kung malaman niya na nawala ko ang blade, siya, maaaring balatan ako ng buhay. Papuntahin mo ang asawa at anak mo para humingi ng tawad sa anak kong babae at kay Emas Mesicaro. Oo. Bilisan niyo at humingi ng tawad. Paumanhin, Dinas Mesicaro. Paumanhin, Shena Collins. At ikaw din, Paumanhin, kuya. Paumanhin, MS, Macy Carroll. Kuya, ito, ang blade na ito. kalimutan mo na lang, bumalik ka at sabihin mo sa master mo na maghanda na siya ng isa pa. Magkita tayo sa loob ng 3 araw. Sa kompetisyon para sa Rain City's 4 head chefs. Ikaw pala ang humahamon sa 4 na head chefs. Dinas Mesicaro, lagi mo namang inaalagaan ng mabuti si Shena Collins at ngayon, pinagbuti mo pa dahil nalungkot siya. Kung libre ka, pumunta ka sa Royal Court Restaurant. Ako ang bahala sa hapunan. Mr. Collins, ganoon lang naman ang dapat kong gawin bilang guro niya. MS, Macy Carroll, naisip mo na bang magpalit ng trabaho? Magpalit. Magpalit ng trabaho. Sinong gumugulo sa pasukan ng preschool natin? Luma Kelly Marsh. Ang tagal-tagal na nating hindi nakita, ha? Samuel Collins, huwag kang magpakapalagayang loob sa akin. Ayoko talagang makakita ng tulad mong talunan. Anak mo ito. Well, ina-announce ko ngayon, pinapalayas ko ang anak mo. Bakit? Dahil ang anak mo, ang nagpalungkot kay Larry Warren na anak. Si Larry Warren ang lalaking matagal ko nang gustong-gusto. Sapat na ba yun na dahilan? At ikaw rin, tanggol ka na. Laging ipinagtatanggol ang batang yun. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Mauna na ako. At bilhin ang preschool na ito ngayon din. Tapos, tatanggalin kita. Ikaw ang magiging bagong. Direktor namin pagkatapos. Bilisin mo. Ang galing ng imahinasyon mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng preschool natin sa dolyar? Hindi yan basta-basta lang. Maayos sa isang tawag. Ano? Natanggal ako. Hoy sa lahat ng nanonood nitong video, magandang gabi mga minamahal na manonood. Sa ngayon, Nakatayo ako sa loob ng challenge hall ng Rain City Culinary Guild. tulad ng alam ng lahat, dito sa eksena ng mga chef sa Rain City. 3 dekada na, mula nang may mga has na hamunin ang lahat. 4 na master chef ng sabay-sabay. Ines Tracy Hall. Bilang punong editor ng nangungunang food magazine sa Dragonland at isang kilalang culinary evaluator, maaari mo bang ibahagi ang iyong saloobin tungkol sa pagpapadala ni M.E. Samuel Collins ng hamon sa lahat ng 4 na master chef ng Rain City ng sabay? Sa tingin mo ba ito Ay pag ako, nang higit sa kaya niyang nguyain? pagtatangka lang para umakit ng atensyon, o siya ba ay Talagang handa na. para maging Bagong culinary king ng Rain City. may 2 malaking bagay sa buhay. Una, ang pagkain. Sa ngayon, ang eksena ng mga chef sa Dragonland ay talagang umuunlad, maraming culinary faction, ngunit malinaw na malinaw ang hangganan sa pagitan nila. Kaya sa isang sandali tulad nito, para sa isang tao na lumabas, at buong tapang na hamunin ang 4 na master chef, hindi alintana ang magiging resulta, karapat-dapat siya sa ating respeto. Mayroon lamang 10 segundo bago opisyal na magsimula ang kompetisyon. Sabay-sabay tayong magbilang pababa at salubungin ang 4 na master chef sa entablado. 9, 8, 6, 5, 4, 0.
kung hindi lalabas ang 4 na Master Chef. Host, ibig sabihin ba ako ang default na mananalo? Sa technical, Magpatuloy ka sa pangarap. anong nangyayari dito? Hindi dumating ang 4 na Master Chef. Ang kanilang mga apprentice, ang nauna. Kaya pala sila ang 4 na Master Chef. Kahit ang kanilang mga apprentice, ay may malaking presensya. Mga kababaihan at mga ginoo, tinanggap na ng aming mga master, ang hamon. Pero napakataas ng kanilang estado. Hindi basta-basta, ang pwedeng, humamon sa kanila. Kung gusto mong homonin ang aming mga master, kailangan mong lampasan muna, kami. Kung hindi mo nga kami, malampasan. Anong karapatan mo na harapin ang aming mga master? Bata, alam kong matapang ka. Pero ang pagiging matapang, ay hindi nangangahulog ang magaling kang chef. Ngayon, narito ako para tapusin ang lahat ng minsonen. Papaupuin kita sa tuhod, at magsusorry sa akin. Ang 4 na Master Chef ng Rain City ay talagang marunong magpasikat. Pero ang hindi nila alam, ang pagtayo sa tabi ko, ang pinakamalaking karangalan para sa kanila. Nangako ako sa anak kong babae na dadalhin ko siya sa amusement park. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kung mahuhuli tayo, magsasara na ang amusement park. Ako, ang mauuna. Ang husay sa kutsilyo, ang pundasyon ng bawat chef. Hahamunin kita sa teknik ng paggagamit ng kutsilyo. Kung ikaw ang matalo, kailangan mong ibalik sa akin ang kutsilyong kinuha mo sa akin. At kung ikaw ang matalo, Kung ako ang matalo, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. mukha ba akong ganun katanda? Bakit ako pa ang dapat maging lolo? Ang unang round, Ay opisyal lang magsisimula. Ginoong Bruce Wilson, matagal mo nang napakalalim ang pag-unawa sa kasanayan sa paggamit ng kutsilyo sa mundo ng pagluluto. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong saloobin tungkol sa unang round ng kompetisyong ito? Ano ang iyong hula? Puno ng misteryo ang knife work. Para sa isang chef, ang pagmaster sa kutsilyo ay walang shortcut. Ang magagawa mo lang ay magprakti ng walang tigil. Si Rebellion, bilang bituing estudyante ng aming Rain Cities, #1 knife master, si Chef Cody Russell, ay malayang malayo na ang agwat, pareho sa edad, at pagsasanay, kumpara sa hindi kilalang batang hamong ito. Kaya ang sinasabi mo, sa round na ito, si Chef Oscar Clark ang mananalo. Walang duda. Bata, malapit ka nang matikman ng tunay na lasa ng pagkatalo. Ginagamit pala ni Oscar Clark ang signature technique ni Chef Cody Russell, ang 8-slice chop. Ano ang 8-slice chop? Ang 8-slice chop ay nangangahulugang kahit ano pa ang sangkap, pipit-pitin mo lang ito ng 8 beses. At pagkatapos, At tapos na. bakit hindi pa kumikilos si Samuel Collins? Hindi ba niya alam na ang laban na ito ay mayroong 5 minutong countdown? Diyos ko, anong nakita ko? Kumikinang yung maalamat na kutsilyo. Tanging isang maalamat na talem, mula sa alamat, ang makakapagpakita ng ganito. Teka, talaga bang maalamat na talem yan? Bihira lang ang mga maalamat na kutsilyo. Sa kasanayan sa kutsilyo, malaking kalamangan iyan. Sino ba siya talaga? Kaya, batay sa sinabi ng 3 hurado, ibig sabihin ba'y, si G. Samuel Collins, may tsansa pa ring manalo. Manalo? Wala siyang tsansa talaga. Naloko kayong lahat niya. Anak, tumigil ka na sa mga nakakabulag na kalokohang to. Dapat sumali ka na lang sa circus. Hindi, magtrabaho bilang chef. Talaga? Anong iniisip niya? Bakit siya? Hindi man lang nababahala. Kahit siya, ngayon pa magsimula, imposible, sa ganitong kaikling oras, na mahiwan niya lahat ng sangkap sa mesa. Kung gusto niyang mapahiya, edi sige, pero huwag niyang sayangin ang oras ng lahat. Ano nang ginagawa niya? Fried rice lang ba talaga? Ang alam niyang lutuin? Humingi ka ng tawad sa mga customer ko. Tapos na ang oras. Tapos na ang unang round ng written test. Anyayahan natin ang ating 3 hurado. Mga hurado, pakisuri naman po, at bigyan ng score ang 2 kalahok.
Samuel Collins, bakit wala kang ginagawa? Ano ba ang iniisip mo? Miss Barton, paano natin ito ipapaliwanag kay Richard Barton? Masama ito, talagang masama ito. 50% ng Royal Court Restaurant shares ay naibigay na lang sa Culinary Guild ng ganun lang. Samuel Collins, ikaw ba ay isang tiktik na ipinadala ng Culinary Guild at ng 4 Grand Restaurants? Huwag kang mag-alala, ma. Hindi matatalo si Papa sa tiyuhin na yon. Ang mga bata talaga ay walang malay. Makumuha ka ng kende. Shena Collins, ang sa akin naman. Naubos na? Bawat piraso ay pinutol ng eksaktong parehong haba. Halos bawat hibla ng melon ay perpektong pantay. Malinis at simetriko ang mga gilid ng pagkakaputol. Hindi mo mapuputol ang ganitong presisong melon threads nang walang 20 taon ng kasanayan sa kutsilyo. Binibigyan ko ito ng 8. Binibigyan ko ito ng 8. Binibigyan ko ito ng 8. Ang mga ginadgad na patatas din. Talagang namana ni Oscar Clark ang teknik ni Cody Russell. Kaya pala siya ang pinakakahanga-hangang apprentice ni Cody Russell. Binibigyan ko ito ng 8. 8 puntos. Wow, si Chef Clark ay nakakuha ng 24 na puntos. Bigyan natin ng isang round ng aplos. Si Chef Clark, ngayon, anyayahan natin ang mga hurado na suriin ang putahe ni Samuel Collins. Hindi na kailangan. Hindi man lang niya hinawakan ang kanyang mga sangkap, wala namang kahit ano na pwedeng hatulan. Host, paki-announce naman po ang resulta. Sang-ayon. Kaya ang nanalo ng unang round ay Sandali lang. tapos na ang oras. Tapos na ang unang round ng written test. Anyayahan natin ang ating 3 hurado. Mga hurado, pakisuri, at bigyan ng score ang 2 contestant. Samuel Collins, bakit wala kang ginagawa? Ano ang iniisip mo? Miss Barton, Paano natin ito? ipapaliwanag kay Richard Barton. 50% ng Royal Court Restaurant shares. ay naibigay na lang. Sa Culinary Guild ng ganun lang. Wala na ang lahat. Patatas na hiniwa ng ganito. Talagang namana ni Oscar Clark ang teknik ni Cody Russell. Napakagaling na apprentice. 8 puntos. Wow, nakakuha lang si Chef Clark ng 24 na puntos. Bigyan natin ng palakpakan si Chef Clark. Ngayon, anyayahan natin ang mga hurado na suriin ang putahe ni Samuel Collins. Hindi na kailangan. Hindi man lang niya hinawakan ang kanyang mga sangkap, wala namang pwedeng husgahan. Paki-announce na ang resulta. Sang-ayon. Kaya ang nanalo sa unang round ay Sandali lang. Bibigyan din kita ng perpektong marka. Pero kailangan mong sabihin sa akin, kailan ka nagsimulang gumamit ng kutsilyo? oo. Sabihin mo sa amin. Ngayon lang. Diyos ko, ang bilis ng paggamit ng kutsilyo. Sa buong Rain City, tanging, ang numero 1 master ng teknik sa kutsilyo, si Cody Russell, ang makakapantay kay Ginoong Collins. Ginoong Collins, aminado ako, hindi ko nakilala ang tunay na talento. Maaari bang itanong, sino ang naging guro mo sa pagluluto? Sino ang naging guro mo sa pagluluto? Sino ang naging guro mo sa pagluluto? Walang halong biro, Ginoong Collins, naging masyado akong prangka. Ay anunsyo na natin ang resulta. Hindi na ako makapaghintay ng seryoso na makita kung ano ang susunod na gagawin ni Ginoong Collins. Para sa round na ito, Ang teknik ni Ginoong Collins sa kutsilyo ay mas napakahusay pa. Nanalo siya ng may buong marka. hindi, imposible. Isa ka lang, street performer. Bakit mas magaling ang teknik mo sa kutsilyo kaysa sa akin? Pinagdududahan mo ba ang aming profesionalismo? Naniniwala ka bang kaya kung ipapa-blacklist ka ng Culinary Guild? Mula ngayon, oo, maaari mong pagdudahan ang lahat tungkol sa amin. Pero huwag mong kailanman pagdudahan ang aming profesionalismo.
Teka, Oscar Clark. Kahit na, ayaw kong kilalanin, na apo kita. Maaari mo pa rin akong tawagin, Lolo. Bata, ikaw. Lampas ka na. Tinatanggap ko ang resulta. Oscar Clark. Nakagawa ka ng mga kaaway sa Culinary Critics Association. Sa industriya ng pagkain. Lolo. Lolo. Ang galing ni Dad! Sunod. Sino ang susubok kay Mr. Samuel Collins? Bilisin mo, huwag mong sayangin ang oras ni Mr. Samuel Collins. Huwag na. Halika na. Sabay natin gawin ito. Samuel Collins, ang galing mo sa paggamit ng kutsilyo ay maaaring kahanga-hanga, pero mas mabuting mag-ingat ka. Ang tatlong ito ay may kanikanyang espesyal na talento. Sila ang mga bagong lider sa mga batang chef ng Rain City. Salamat sa iyong pag-aalala, na Tracy Hall. Pero gusto kong harapin silang lahat, nang sabay-sabay. Dahil si Samuel Collins ay nagdesisyon na. May tutol ba kayong tatlo? Ang yabang mo naman. Hintayin mo lang, gagantihan, kita. Laging may mas magaling, at walang hanggan ang posibilidad. Kung gusto mong maging top chef, kailangan mo ng higit pa sa galing sa kutsilyo. Tama na ang usapan. Simulan na natin ito. Ipapakita ko sa kanya ang kanyang lugar. Ngayon, Ako na ang mag-a-announce. ng mga patakaran para sa round na ito. Sa loob ng kalahating oras, Bawat isa sa inyo ay dapat mag-presenta. ng kanikanyang putahe, 3 hurado ang mag-i-evaluate sa mga ito. Ginoong Collins, kailangan mong maghanda ng 3 putahe ng naaayon, bawat isa para hamunin ang isa sa 3 head chef. Ang oras ay maaaring ma-extend ng naaayon. Imposible. Dahil pinili niya, naharapin kaming tatlo, ang oras niya ay dapat, ay kapareho ng sa amin. Kung hindi, hindi yan tunay na 1 against 3 challenge. Tama. 30 minuto lang ang makukuha niya. Bata, kung masyado kang takot na magsugal, aminin mo na ang pagkatalo ngayon. Sa kalumuhad, yumuko, at humingi ng tawad. Binibining Hall, sundin na lang natin ang sinabi nila. 30 minuto. Pero, Nagpapakita na naman siya ng kabalbalan. Wala talaga siyang ideya kung ano ang isinapanganib ni Miss Barton para sa kanya. Miss, paano ka hindi kahit kaunting kinabahan? Naniniwala ako sa kanya. Sienna, bigyan mo si Mommy ng thumbs up! Tapos na tayo. Sira na ang ulo niya ngayon. opisyal nang magsisimula ang laban. Sa round na ito, mukhang solid talaga si Ginoong Collins. Mukhang nagkamali ang judgment ko. Wala akong nakitang mali. Oo, napakapayak at simple lang nito. Sa totoo lang, Medyo masyadong ordinaryo. Ginoong Collins, bukod sa kanyang knife skills, wala na ba talagang ibang magaling sa kanya? Manood muna tayo ng matagal-tagal. May kakaiba sa batang ito. Hindi natin pwedeng hayaan siyang lumayo lang sa Culinary Guild. Ngayon, tingnan natin kung ano ang kaya mong ipanalo, bata. Marunong maghawak ng kutsilyo ang mga chef. Pero kung ang alam mo lang ay gumamit ng kutsilyo, isa ka lang tambay sa kalye. Pakiusap mga hurado. Suriin ang mga putahe ng mga chef at ibigay ang inyong mga score. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay tiyak na ang signature technique ni Chef Max Foster. One Heat Tensive. Ano ang ibig sabihin ng One Heat Tensive? Oo nga, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang One Heat Tensive ay nangangahulugang ang mga sangkap mula sa isang kawali ay sinasarahan sa 10 magkakaibang antas ng pagkakaluto. Halimbawa, itong steak mula sa rare Medium rare, medium. hanggang sa well done. Wow, hindi ako makapaniwala na mayroon talagang may ganoong kasanayan. Ang tatlong chef na ito ay nagpakita lang ng antas na hindi pa natin nakikita dati. Ngayon, tingnan ninyo doon si Ginoong Samuel Collins. Desidido na ang round na ito.
Miss, baka dapat mong isipin, Kung paano mo ito ipapaliwanag kay Ginoong Richard Barton. 50% ng Royal Court Restaurant shares ay mawawala na. Tamang-tama ang pagkakaluto ng bawat piraso. Walang kahit isang segundo na sobra o kulang. Kung patuloy mong pagbubutihin ang iyong kakayahan sa loob ng ilang taon pa, maaabot mo ang halos 70% ng antas ni Max Foster. Salamat sa papuri. Sa ating tatlong kagalang-galang na hurado, hindi ko sinasabing minamaliit ko siya. Ngunit ang pambihirang pagganap niya noon, ay pansamantala lamang. Nang dumating na ang tunay na labanan, ang bahaging tungkol talaga sa kasanayan sa pagluluto, agad na lumabas ang kanyang tunay na kulay. Magaspang ang kanyang paggagamit ng kutsilyo. Walang halong amoy ang sabaw. At maging ang steak, isang piraso lang ang niluto niya. Tama. Mula sa bawat anggulo. Talunan siya. Lubusang pagkatalo. Samuel, makinig ka. Bata ka pa, wala pang kilalang chef ang naging guro mo, kaya ang pagharap sa mga nangungunang apprentice ng 3 executive chef, at ang matalo ay ganap na normal. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap. Kailangang manatiling nakatapak sa lupa ang mga kabataan. Ang pagluluto ay nangangailangan ng pagsasanay, sa lahat ng aspeto. Hindi ka pwedeng mag-focus, lamang sa kasanayan sa paggagamit ng kutsilyo, di ba? Hindi yan ang tamang paraan. Gayunpaman, umaasa ako na may mangyaring himala. Ayos lang yan, naniniwala ako, na magiging isang tunay na kahangahangang chef kabalang araw. Ngunit napakalayo pa ng balang araw. Gusto ko ito ngayon. Isang pagtalon diretsyo sa tuktok. Northern Sea a treasure self. Ang huling hibla, Ito talaga ang huling hibla. ang huling hibla, Hindi ba't kasabihan lang yan? Inastrasi Hall. Maaari mo bang ipaliwanag para sa ating mga manonood kung ano talaga ang ibig sabihin nito? Ang huling hibla ay ang kaluluwa ng pagpipinta ng dragon. Pero pagdating sa pag-ukit ng dragon, ang pagdagdag ng huling detalye ay 10 beses, 100 beses na mas mahirap kaysa sa pagpipinta. Walang pagmamalabis. Sa tingin ko, ang kakayahan sa pag-ukit ni Samuel Collins ay nakahigit kay Calvin Turner dito sa Rain City. Hindi ka panipaniwala. Ang kakayahan ko sa pag-ukit ay parang hindi kasing galing ng isang batang yon. Hindi siya pwedeng manatili dito. Seryoso, hindi siya pwedeng manatili. Ako pala ang talo. Mga hurado. Ang round na ito ay mapupunta pa rin kay Samuel Collins. Hindi ako naniniwala. Hindi ako kumbinsido. Ang walang hiya na ito, talagang papalayasin ko siya sa Master Chef's Circle. Sino kanina ang natuwa sa pagkatalo ko? Talagang natalo kayong lahat. Mukhang, ako na lang ang nakatayo. Mula ngayon, ako ang kukuha ng pinakamataas na pwesto. Sa 4 na Master Chef. Mr. Collins. May lihim bang nakatago? Sa steak na ito. Naiintindihan ko na. Ito ay isang 10-degree steak. 10 antas ng pagkaluto. Imposible. Ito ay nangangailangan ng pinakamataas na antas ng kasanayan ng isang master chef. Talagang 10 antas ng pagkaluto. MS, Tracy Hall. Ano ang ibig sabihin ng 10 antas ng pagkaluto? Ang 10 antas ay literal na. Ang eksaktong sinasabi nito, isang steak na may 10 antas ng pagkaluto. MS, Tracy Hall. Ibig mong sabihin, ang steak na ito, dito mismo, ay may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 magkakaibang uri ng pagkaluto. 10 sunod-sunod, lahat perpektong naluto. Si Max Foster, 10 taon nang nagsasanay, pero 3 lang ang kanyang nagawa ng sunod-sunod. Malaking agwat iyon. Ilang tao, kapag masyadong mayabang dati, mas nahihiya ngayon. Hindi ko matanggap ito. Hihingi ako ng paliwanag ngayon din. May kakaiba sa batang ito.
ngayong araw. Kung aalis siya sa samahan ng pagluluto ng ganito, hindi ako si Victor Porter. Oo. At para din sa amin. Ngayon, i-anunsyo namin ang resulta ng round na ito. Sige, Samuel Collins ang nanalo. Salamat sa inyong lahat. Maaaring anyayahan ng 3 hurado, ang 4 na pinakamahusay na chef ng Rain City. Hindi na kailangang tawagin kami. Nandito na kami. Kayo, ano ang balak ninyong gawin? Huwag ninyong bulihin ang tatay ko. Hindi maganda ang itsura nito. Mukhang ang 4 na dakilang chef ay may balak kay G. Samuel Collins. Si G. Samuel Collins ay laging masyadong pasikat. Ang kanyang presensya ay seryosong nagbabanta sa katayuan ng 4 na dakilang chef. Hindi nila siya papayagang manatili. Ang sama ng itsura nito, umuwi ka na at pag-isipan mo ang ginawa mo. Anak, ngayon, kailangan mong magdesisyon. Tigilan mo na yan, laban ba ito o paligsahan sa pagluluto? Wala akong kinakatakutan sa inyo. Tanggapin ninyo kami bilang mga apprentice ninyo. Mamuno kayo sa culinary scene ng Rain City. Ano nung sinabi mo? Master Samuel Bates. Sandali lang. Seryoso ba kayo? Ito ang pinakamamahal kong Schwa Steel Chef's Knife. Ibinibigay ko ito sa inyo ngayon, Master. Narito ang aking glass carving knife. Iniaalay ko ito sa inyo, Master. Master, ito ang aking purple clay casserole. Ipinapresenta ko ito sa inyo ngayon, Master. Master, ito ang aking pinyang wok. Iniaalay ko ito sa inyo ngayon, Master. Kayong mga ito, alam niyong talagang mag-effort. Master, kung hindi kayo papayag, natanggapin kami bilang mga apprentice. Mananatili kaming nakaluhod magpakailanman. Mananatili kaming nakaluhod hanggang Tanggapin ninyo kami. Anong nangyayari? Bigyan mo ako ng dahilan. Cody Russell, ano sa palagay mo? Kayong dalawa. Ikaw ang mauna, wala akong sasabihin. Sige, aalis na ako. Guru Samuel Bates. Pag-usapan na lang natin ngayon. Guru Samuel Bates. Ito ang totoo. Gusto naming patalsikin ang Diyos ng mga chef. Patalsikin ang Diyos ng mga chef. Tama. Simula pa noong nasa Dragonland, ang pinakaunang Diyos ng mga chef ay namatay ng hindi inaasahan, at nang pumalit si Nicholas Evans. Ang mundo ng pagluluto ay naging magulo. Ang mundo ng pagkain ay sumusunod sa mga chef. At ngayon, ang kaligtasan ng pagkain sa Dragonland ay talagang nakakabahala. Lahat ng itong mga bagong uri ng kaduda-duda ng mga nakabalot na pagkain ay nasa lahat ng dako. Ang pagkain ang ikinabubuhay ng mga tao. Pero si Nicholas Evans ay ang iniisip lang ay kumita ng malaki. Hindi talaga pinapansin ang kalusugan at kaligtasan ng mga tao. Itinuturing niyang walang halaga ang mga buhay. Guru Samuel Bates, naghihintay kami sa isang tao. Isang taong ang kasanayan sa pagluluto. Ay higit pa sa aming 4 na pinagsama-sama, isang taong magiging gabay sa amin para siya ipatalsikin. Nicholas Evans, Hindi lang ikaw ay may malalim na galit sa akin. ginawa mo ring. Isang malaking kaguluhan ng buong industriya ng restaurant sa Dragonland. Karapat-dapat ka sa parusa. Tungkol sa planong ito na patalsikin ang Diyos ng mga chef, interesado ako. Pero ang pagtanggap ng mga estudyante, Guru Samuel Bates, nagbigay galang na kami, at nagmano pa nga, ininom mo ang tsaa, na aming inalok, ibig sabihin, ikaw na ang aming guro ngayon. Pa, ang laki ng impluensya mo. huwag kang umuwi ka na lang at hintayin mo ang update ko. Samuel Collins, nagawa mo talaga, ha? Sa totoo lang, sa buong buhay ko, hindi pa ako nag-alaga ng kahit sino ng ganito. Mula nang ako ang humawak, ginawa kong 7 Stars Banquet Hall, ang Royal Court Grand Eatery, at ngayon, isa na ito sa top 5, na 7-star restaurant, number 1, actually. Totoo nga yata. Pero makinig ka. Alam kong, para bigyan ka ng pagkakataon sa hamon na ito, isinapalad ko ang 50% ng Royal Court Grand Eatery. Ganoon ako nagtitiwala sa'yo.
At alam kong hindi mo ako bibigyan. Hoy, huwag kang mag-astang ganyan. Hindi ko ito ginawa para sa'yo. Ginawa ko ito para sa kinabukasan ng Royal Court Restaurant natin. Bukod pa riyan, dahil talaga kay Shena, kaya nga kahit papano ay naging mabait ako, sa'yo. Huwag mong isipin na may ibang kahulugan, hindi yun ang iniisip mo. Lumang larawan ito. Kasama ang kapatid kong babae at ako. Pero ang kapatid ko at ako, ay nagkahiwalay noong bata pa kami. Sa lahat ng mga taon, wala pa rin akong ideya kung nasaan na siya. Samuel Collins. Sa buong mundo, may kapatid pa rin akong babae. Noon, nagkahiwalay kami sa isang aksidente, at inampon ako ni Master Samuel Bates. Sa totoo, hindi ko alam kung makikita ko pa siya sa buhay na ito, may pulang birthmark siya. Sa leeg, sa leeg. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Naalala ko yung isang tao sa nakaraan. PSH. Ang corny naman, ng pick-up line mo. Si George Douglas ang presidente ng Culinary Guild. Malapit siya sa lolo ko. Natalo mo ang 4 na nangungunang head chef sa Rain City, at nagtulungan silang lahat para irekomenda ka. Sa totoo lang, dapat binigay na ni George Douglas sa'yo ang golden ticket papunta sa Dragonland Chef God Tournament. Pero kagabi, biglang may nangyaring aksidente kay George Douglas. Kaya wala kaming magawa kundi kami mismo ang pumunta rito. Pasok tayo at tingnan natin. Halika. Ang pamilya Collins ay hindi tumatanggap ng bisita ngayon. Galing ako sa pamilya Barton. Ako si Abigail Barton. At ito ang bagong koronadong top chef ng Rain City, si Samuel Collins. Sinabi na namin hindi kami tumatanggap ng bisita. Gayunpaman, pahintulutan ninyo kaming makapasok. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ang pakikipagtalo sa kanila. Panoorin mo ako. Richard Atkins, kumusta na talaga ang tatay ko? Mahina ang kanyang enerhiya. Humihina na ang kanyang mga organo. Siya ay isang maliit na hakbang na lang. Ang layo sa kalagayang tinatawag na 5 mortal fates. Richard Atkins, ikaw ay isang milagrosong doktor. Pakiusap, kailangan mong iligtas ang lolo ko. Ang lolo ko ay namuhay ng mabuti, hindi siya gumawa ng masama kailanman. Ang mabubuting tao ay karapat-dapat sa mabuting kapalaran, di ba? Oo. Sa ganitong uri ng walang pag-asang sakit, ang ibang doktor ay walang pagkakataon. Pero si George Douglas ay isang pinagpala, nakilala niya ang master ko. Ang master ko ay eksperto sa mga gamot na pampalakas, at kamakailan lang ay gumawa siya ng isang espesyal na gamot. Basta inumin lang ito ni George Douglas, baka gumaling siya agad. Ano pang hinihintay natin? Bigyan na natin agad ang lolo ko. Ang master ko ay gumugol ng 3 taon ng kanyang sariling buhay, 3 taon ng kanyang sariling buhay, 3 taon ng kanyang sariling buhay, kasama ang walang katapusang pagsisikap, at mga bihirang sangkap para gawin ang gamot na ito. Basta maliligtas mo ang lolo ko, pera ay hindi problema. Oo. Sa tingin ko, si Mr. Adam Douglas talaga ay isang mapagmahal na apo. Paano kung ganito? Bigyan natin ng deskwento si Mr. Adam Douglas. Ito. $27,600. Mr. Adam Douglas, ang galing mo namang magbiro. $27,600. Ang $27,600 ay hindi sapat para mabili ang mga tirang durog mula sa paggawa ng gamot na ito. Huwag na, huwag na. Sa totoo lang, parang, hindi ka naman talaga seryoso sa pagliligtas kay George Douglas. Ang gamot na ito, pinaghirapang gawin ng aking maestro, ay dapat mapunta sa taong talagang karapat-dapat dito. Sa hinaharap, sa hinaharap. Tatay, nagiging katawa-tawa ka na. Ang isang bagay na ganito kahalaga, paano ito mabibili sa halagang $27,600? Binata. Huwag mo nang makipagtalo sa tatay ko tungkol dito. $276,000. Ako ang magbabayad. Wow! Ang pamilya Douglas ay puno talaga ng mga komedyante. $414,000, $276,000. Akala mo ba ang gamot na ito ay kasing mura ng repolyo? Aking estudyante. Magpakabait ka. Yamang si George Douglas ay hindi karapat-dapat sa gamot na ito. Aalis na kami. Richard Atkins. Hindi ka pwedeng umalis. Umupo ka. Richard Atkins. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo. Basta maibabalik mo ang lolo ko. Ibebenta ng pamilya Douglas ang lahat ng meron kami. Para bilhin ang gamot na ito. Tama, sabihin mo lang ang presyo.
Kung gayon, makinig kang mabuti. Ito ay $27,600,000. $27,600,000? Huwag kang magpaloko sa kanya. Anong himalang gamot? Sa totoo lang, malamang hindi ito nagkakahalaga ng higit sa US dollars 2.76. At iyon ay bilang kaibigan lang. Ginang Barton, sino itong kasama mo? Ginoong Douglas. Sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kailangan mong dalhin siya at umalis na kayo dito ngayon din. Hindi tumatanggap ng bisita ang pamilya Douglas ngayong araw. At hindi ko papayagan na may pumunta dito at gumawa ng gulo. Dahil sa respeto kay Ginoong Barton. Hindi ko muna ito pag-initan. Pero kung kayong dalawa ay hindi marunong tumigil. Ako. Kaya kong pagalingin si Ginoong Douglas. Alam mo ba kung ano, ang sakit ng lolo ko? At naglakas loob kang pumunta dito at magsalita ng ganyan, seguridad. Kung hindi mo siya mapagaling, papatayin kita. Anong gagawin ko sa ulo mo? Kung may nagsasabi na kaya nilang pagalingin si Ginoong Douglas, wala na akong kailangan na makipagkompetensya sa isang bata para sa kredito. Aalis muna ako. Ingat kayo. Dr. Atkins, hindi ka pwedeng umalis. Upo. Ang batang ito ay nagbobola lang. Tatay, Huwag mong hayaang lokohin ka ng batang to. Ang kalagayan ng lolo ngayon, kung hindi ka agad makakakuha ng tulong, baka Dr. Atkins. $27,600,000. Babayaran ng pamilya Douglas. Tumigil ka sa kakasatsat. Mag-ingat ka, baka talagang ipalayas tayo ng pamilya Douglas. Mahal kong apprentice. Bilisin mo, inumin mo itong gamot. Ito ang nakalaan para kay Ginoong Douglas. Painumin mo siya. Tatay, gising ka na. lolo. Richard Atkins. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ang katawan ni George Douglas na naglalabas ng mga lason. Magiging maayos lang siya. Huwag kang magpanik. Kailangan nating magtiwala kay Richard Atkins. Kalokohan. Gaano ba katapang nasumpein ang lolo ko? Richard Atkins. Ano ba talaga ang nangyayari sa tatay ko? Ito. Impostor ka. Kung may mangyari man sa lolo ko, isusumpa ko hindi kita patatawarin. May tao ba dyan? Tama na, umusog ka. Kung gusto mong tulungang gumaling si George Douglas, manahimik ka na mula ngayon. Ikaw. Kumuha ka ng kalan para sa akin. Ikaw, kunin mo itong listahan para sa akin. Ano ang land 8 delicacies? Ano, bawang na mura, hiwa ng luya, butil ng bawang, tuyong sili. Pampalasa lang sa kusina yan. Magagamit ba talaga yan para iligtas ang lolo ko? Tandaan mo, kailangan lahat ay natural. Sige. Tatay, huwag kang magpaloko sa batang ito. Tumahimik ka. Berde pala ang apoy. Yung iba pang sangkap na, ipinasok mo lang. Saan napunta ang lahat? Anong nangyayari dito? Sumpa ko, nakita ko lang, na naglagay siya ng maraming sangkap sa kalderong iyon. Ang batang ito ay, sinusubukang magloko lang. Napakabata pa at walang talino talaga. Nagpapanggap lang dito. Isa kang chef, hindi doktor. Mamamatay ang mga tao dahil sa ginagawa mong lunas. Tumigil ka sa pagdadaldal. Ito ay ang tunay na maalamat na pinakamataas na antas ng paggawa ng sabaw. Lahat ng sangkap ay naghahalo, hanggang sa maging payak na payak. Sino ba talaga itong lalaking ito? Kung inom ang lolo ko, ng mangkok ng sabaw na ito, at may mangyari sa kanya, kaya ba ng inyong pamilyang Barton? Kaya ba ng inyong pamilyang Barton, na panagutan iyon? Ganito na nga ang kalagayan niya.
Kahit hindi niya inumin ang sabaw, sa tingin mo ba'y gagaling ng kusa ang kanyang sakit? Bata, umalis ka sa harap ko. Tatay. Sabi ko sa'yo, nagpapapansin lang itong batang ito, sinusubukang magpabida. Bata, ikaw ang mananagot kung mamatay ang lolo ko. Tingnan mong mabuti. Ang dugong inubo ni A. George Douglas ngayon ay iba na sa dati. Sa tingin ko nagdura ang lolo ko ng makapal at maitim, parang tinta, at mabaho rin ang amoy. Batang tagapagligtas. Salamat sa pagligtas sa matandang ito. Pa, kumusta pakiramdam mo ngayon? Tulungan mo akong makaupo agad. Kailangan kong pasalamatan ang ating munting tagapagligtas. George Douglas, wala yon, talagang wala. Hindi na kailangang banggitin pa yon. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kung hindi ako nagkakamali. Kanina lang ang munting tagapagligtas, ay binigyan ako ng isang mangkok ng malinaw na sabaw para inumin. Napaka-espesyal na sabaw yon, nakapagpapadali sa ito ng mga dumi sa katawan. Ang ordinaryong malinaw na sabaw ay masarap lang. Pero itong espesyal na sabaw ay nakakabukas ng mga meridian at nakakapagpatunaw ng mga namuong dugo. George Douglas, napakatalino mo. Sandali, George Douglas. Huwag mong, Papaniwalaan ng taong to, ang mangkok na sabaw na yon, na ibinigay niya sa'yo, ay malinaw na simpleng sabaw lang. Lahat ng epekto ay galing sa gamot na table task ng aking maestro. Ang mangkok ng tubig na inihain niya sa'yo ay walang epekto talaga. Isang impostor lang siya. kung sino man sa inyo ang maglakas loob na magpakawalang galang sa ating munting tagapagligtas, palalayasin ko kayo, Lolo. Kilalang kilala si Richard Atkins, sa kanyang husay sa medisina at sa kanyang etika, hindi siya magluloko ng sinuman. Pero ang batang to, hindi natin alam ang pinanggalingan. Bata. Hay nako, Hindi ba't sinabi mo na ito ay isang himalang gamot? na pinagkagastusan mo ng malaki? Bakit bigla-bigla na lang ay marami pang lumilitaw? Bata, ikaw. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ito. Ang natitira. Pwede mong tanungin ang sarili mo. Ngayon, sinusubukan mong dayin ang pamilyang Douglas. Hindi ka himalang doktor, may tao. Palayasin siya at pakainin sa mga aso. Hoy, hoy, hoy. Ginoong Douglas, huwag kayong maging marahas. Lahat ito ay dahil sa anak mo. Siya ang nag-utos sa amin na gawin ang buong palabas na ito. Kabulastugan ang sinasabi mo. Huwag, maniwala sa kanila. Adam, tingnan mo kung nasaan tayo, at hindi mo pa rin sasabihin ang totoo? Ayaw mong sabihin, ha? Sige, ako na ang magsasabi. Nagsusugal siya sa labas, at may utang na $13,850,000 sa mga loan shark. Pinagawa niya sa amin ang palabas na ito, at nangakong, bibigyan kami ng $277,000 kapag tapos na. Talagang hindi kami, himalang doktor o anuman. Douglas, ikaw ang nagpanggap sa amin. Ngayon gusto mo kaming patayin? Walang makakatakas sa inyo. Ikaw. Gago ka. Totoo ba ang sinasabi nila, tatay? Natalo ako ng pera sa labas. Pero kung bibigyan mo lang ako ng US$27,700,000, magagamit ko ang US$13,850,000 para bayaran ang sugal. Ang natitirang US$13,850,000 ay puhunan, tapos mababawi ko ang lahat ng pera. Sinusumpa ko, babawiin ko ang perang iyon. Tulungan mo akong kausapin si Lolo. Reyes, lumayas ka ngayon din. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Kunin ninyo ang walang utang na loob kong anak at ang dalawang manlolokong iyan, at itapon ninyo sila para sa akin. Ginoong Collins, panghawakan mo ang admission ticket na ito. Sana sa darating na Chef King competition, matatalo mo si Nicholas Evans, at baguhin ang mga patakaran ng ating culinary world dito sa Dragonland. Dahil naengganyo ako ng mga masasarap na ready-made meals, kaya ang katawan ko ay napuno ng mga lason at sakit. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga ordinaryong tao na magdusa pa rin dahil dito. Salamat, George Douglas, sa iyong tiwala. Punyeta, kakainin ba talaga ang kalat na ito? Kung ayaw mo, umalis ka. Simula nang umalis ako sa Royal Court Restaurant, walang gustong kumuha sa akin, sa industriya, kahit papaano, may makakain. Hindi rin naman ako mas maganda ang kalagayan kaysa sayo. Simula nang pinalayas ako sa pamilya Douglas, wala pa akong nakakain na isang maayos na pagkain. Punyeta, sa ngayon, nawala na ng tuluyan ang karapatan kong magmana ng legacy ng pamilya Barton. Lahat ay dahil sa lalaking iyon na si Collins.
Sinusumpa ko, gagantihan ko siya ng matindi. Tagay. Halika na. Sino ba kayo? Pakawalan niyo ako ngayon din. Ang lolo ko ang presidente ng Rain City Culinary Guild. Ako si Nathan Barton, ang tagapagmana ng pamilyang Barton. Nakasuhan niyo ang maling tao. Kailangan nyo kaming pakawalan, ngayon na, o talagang pagsisisihan nyo ito. Chef Master Evans, si Samuel Collins ba ang dahilan? Kung bakit ka napunta sa ganitong kalagayan, hindi mo ba gustong mag-higanti? Gawin siyang maghangad na mamatay na lang? At ngayon, malugod nating tanggapin ang huling kontestante ng Chef Masters Tournament, si Samuel Collins mula sa Rain City. Chef Masters Tournament. Narito na ako. Ang Chef Masters Tournament ngayong taon ay binubuo ng 64 na kontestante. Ito ang pinakaprestihiyosong kompetisyon sa pagluluto sa buong mundo. Sa buong mundo, ang mga patakaran ng kompetisyon ay susunod sa isang elimination format. Sa unang round, 32 kalahok ang maa-eliminate. Sa pangalawang round, 16 na kalahok ang maa-eliminate. Sa pangatlong round, 8 kalahok ang maa-eliminate. Sa pang-apat na round, 4 na kalahok ang maa-eliminate. Sa ika-6 na round, aabot na tayo sa final championship stage. Samahan natin sina Nicholas Evans at Samuel Collins. Samuel, matagal-tagal na rin. Hindi ka dapat nandito. Ang ganda ng anak mong babae. Bakit hindi ka na lang mamuhay ng tahimik kasama siya? Mas maganda yon, di ba? May mga utang na loob na kailangang bayaran. Tumatanda ka na. Noon, grabe ang naging pinsala mo. Bumagsak ng gusto ang kakayahan mo. At umalis ka sa culinary scene. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ang panahong ito ay hindi na lugar mo. Ang pagharap sa'yo ay sapat na para sa akin. Lahat naman ay pwedeng magsalita ng malakas. Pero isipin mo na lang. Kung talagang matatalo kita sa isang saglit, ikaw ang unang master chef ng Dragonland. Gaano kaya ako kasabik? Tama ba ang narinig ko? Sinabi lang ni Chef Nicholas Evans na si Samuel Collins, ang pinakaunang master chef ng Dragonland. Tama. Siya ang orihinal na master chef ng Dragonland. Aking junior. Sayang lang. Tinalo ko siya 5 taon na ang nakalipas. Siya pala ang unang master chef. Panghuling laban, walang partikular na mga paghihigpit. Ang dalawang paligsahan ay may 1 oras upang gumawa ng isang solong putahe o ng isang buong set ng pagkain. Ang huling resulta ay pagpapasyahan ng mga iskor mula sa ating 3 hurado. Opisyal kong ipinahahayag ang pagsisimula ng panghuling laban. Samuel Collins. Talagang matatalo ka. Ito ang Royal Ready-to-Eat na putahe na binuo ni Nicholas Evans, ang master chef. Lahat ng pagkain ay inihanda ng maaga. Nakaimpake sa ilalim ng vacuum seal, na hindi lamang nakakapreserba ng pinakamasarap na lasa, kundi lubharing, nagpapabilis sa oras ng paghahain. Karaniwan, walang paraan, na ang mga regular na pamamaraan ng pagluluto, ay magiging ganito kabilis. Ang Royal Ready-to-Eat line ni Nicholas Evans ay walang duda isa sa mga malaking pagbabago at pambihirang tagumpay sa mundo ng pagluluto. Pagbabago at pambihirang tagumpay. Ginawa lang niya. Ang isang napakahirap at masalimuot na Royal Braised Pork sa loob ng wala pang 3 minuto. Talagang mapapasama yan sa kasaysayan ng pagluluto sa Rain City. Talagang dapat ipagdiwang ito. Hoy mga kaibigan, huwag muna kayong magmadaling humusga. Kailangan munang matikman ang pagkain bago malaman. Si Evans ay tapos na sa kanyang Royal Braised Pork. Si Collins ay tila ginagawa pa rin ang kanyang putahe. Tingnan natin kung ano ang inihahanda ni Samuel Collins. Impossible, tama ba ang nakikita ko? Mukhang gumagawa ng pansit si Collins mula sa pamamaraan at mga sangkap. Ito ay isang ordinaryong mangkok ng pansit. Maaari bang ang isang simpleng putaheng pansit ay makapantay sa Royal Braised Pork? Sa totoo lang, hindi mukhang malaki ang kanyang sansa. Pero medyo excited pa rin akong makita kung ano ang mangyayari.
Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na. Gangzi noodles. Pero habang ang Gangzi noodles na ito ay isa sa mga sikat na lokal na delicacy ng Longnan, kumpara sa Imperial Braised Pork. Masyado lang itong simple. Totoo, gaano man kasarap ang isang mangkok ng noodles, hindi ito makakapantay sa Imperial Braised Pork. Mga hurado, pero naiintindihan ko yan, dahil sa limitadong oras. At isinasaalang-alang ang kasanayan sa pagluluto ni Jichin, at ang Royal Imperial Dish, na inihain ng Culinary Master, ay umabot na sa isang mahusay, talagang kahanga-hangang antas. Kayong dalawa, sa tingin ko, hindi na kailangan magmadali sa paggawa ng konklusyon. Sa sining ng pagluluto, ang mahalaga sa huli ay ang lasa, hindi ang dami. Ngayon, pakisubukan naman ng apat naming hurado, ang lasa at magbigay ng puntos. Dahil ito na ang huling round, hindi na tayo gagamit ng tiyak na puntos, boto na lang ang bilangin. Ang Royal Imperial Dish na ito, ay talagang napakasarap. Mukhang wala ng pag-asang manalo si Little Lou. Ang sarap nito. Bawat hibla ng noodle ay perpektong chewy, at ang sabaw na dumidikit sa bawat isa, ay sobrang malasa. Parang nakatayo ako sa isang wheat field. Nakikita ang paglaki ng bawat butil at bawat patak ng ulan na bumabagsak sa bukid. Ito ang pinakadalisay, pinakapangunahing lasa ng mga sangkap. Hindi natatakpan ng anumang pampalasa. Lahat ay perpektong balanse. Ang Gangzi noodles na ito ay walang iba kundi isang stroke of genius. Tigilan mo yan. Isang mangkok lang ng noodles yan. Paano nangyari yun? Junior brother, matapos magpakababa sa loob ng 5 taon, medyo bumalik na ang iyong mga kasanayan. Bilang iyong senior brother, papagtagumpayin kita sa round ngayong araw. Patuloy kitang hahamunin. Nicholas Evans, huwag mong subukang kunin ang lahat ng kredito para sa sarili mo. Ako ang nanalo sa round na ito, hindi mo ako pinapagwagi. Tingnan mo ang mga ininit mong ulit na niluto mo. Ilang taon na kaya ang mga yan ngayon? Ang meron lang sila ay itsura ng tunay na pagkain, pero wala ni katiting na kaluluwa. Gusto mong gamitin itong Master Chef Showdown para i-promote ang iyong Royal Ready-Made Meals. Makasarili lang yan. Sinisira mo ang kalusugan ng mga tao sa buong bansa. Tigilan mo na yan. Sa totoo lang, sang-ayon ako. Mukhang medyo off nga ang mga pre-made meal na ito. Kahit paano mo i-package, kung ang pagkain ay kinabukasan na, hindi na talaga sariwa. Oo, totoo yan. Kung ikukumpara mo ang mga pre-made na ulam sa mga tradisyonal, mas mabilis talaga ang pre-made. Pero mas gugustuhin ko pa rin, gawin ang bawat ulam ng maingat, sariwa at ayon sa order, mas ligtas, at mas masarap lang talaga ang lasa. Kayong mga tao, para kayong kakampi, sa kung sino mang nangunguna. So, talagang itatakwil mo ang bawat hurado dito at lahat ng nasa kwarto. Oo, kung gagawa ka ng pusta, manindigan ka sa resulta. Tumigil ka sa pag-iyak at sumunod. Sa mga patakaran. Samuel Collins. Ngayon, kami mga nakatatandang kapatid, ang mag-aayos nito ng patas. Kung ikaw ang matalo, sisirain mo ang sarili mong reputasyon at kakayahan. At lalayas ka sa mundo ng Chinese culinary ng tuluyan. Kung ako ang matalo, ang titulo ng Master Chef ay sayo na. Sa akin naman talaga nagmula ang titulong yan. Babalik lang ito sa kung saan ito nararapat. Pero kung ikaw ang matalo, gagamitin ko ang buhay mo para parangalan si Emma Collins. Well, nasa kung ano ang meron ka, di ba? Mga lilang apoy, yan ang pinakamataas na antas sa buong mundo. Si Nicholas Evans ba ay talagang gumagawa ng lumilipad na dragon at sumasayaw na phoenix. Yan ay isang maalamat na signature dish sa buong mundo ng mga chef. Walang katulad. Siguro nga. Swerte talaga natin. Makita ito ngayon, may masarap tayong abangan. Ano ang ginagawa ni Samuel Collins? Pansit na naman ba yan? Kanina, tinalo niya si Nicholas Evans dahil si Nicholas ay gumagamit ng pre-made na pagkain. Pero ngayon, si Nicholas Evans ay talagang nagluluto ng manual at naglabas pa ng mga lilang apoy na yon. Chef Nicholas Evans at Emmer Samuel Collins ay naipresenta na ang kani-kanilang mga putahe. Ngayon, anyayahan natin ang ating apat na hurado dito upang ibigay ang kanilang mga review.
Sa buhay na ito, tunay akong pinagpala na matikman ang isang putaheng personal na nilikha ng Master Chef mismo, si Emerald Light. Pwede na akong mamatay ng walang pagsisisi. Sa totoo lang, sobrang sarap talaga. Ang isang signature dish mula sa Master Chef's Circle ay tunay ngang karapat-dapat sa reputasyon nito. Si Chef Nicholas Evans ay karapat-dapat na kilalanin bilang #1 chef ng Dragonland ngayong araw. Bunso, napaka-formal na okasyon ito, at napaka-importanteng kompetisyon. Pero isang mangkok ng pansit lang ang ginawa mo? Wala ka talagang respeto sa mga naririto. Dapat ngayon pa lang ay lumuhad ka na, yumuko sa iyong kuya, at aminin ang iyong pagkakamali. Bilang iyong kuya, baka maaaring maging maluwag ako. At pag-aanin ang iyong parusa. Bagamat desidido na ang resulta ng kompetisyon, bilang mga profesional na food critic, tikman natin ang mangkok ng pansit ni Mr. Samuel Collins. Sang-ayon ako, Sana naman si Mr. Collins. ay makapagbigay pa rin ng sorpresa sa atin ngayon. Anong nangyayari dito? Gising na. Lahat, gising na. Hindi ako naniniwalang isang mangkok ng pansit ay kay sarap ng ganito. Ang sarap-sarap talaga. Pansit lang ba talaga ito? Master Samuel Bates. Pasensya na, nagkamali ako. Anong klaseng pansit ito? Sa aming Master Chef's Circle, hindi pa namin ito natikman dati. Saan mo ito natutunan? Sorrowful Soul. Dragon and Phoenix Joy Spring Noodles. Sorrowful ano? Walang kwenta yan. Nicholas Evans, sumusuko ka na ba? Ngayon, lilinisan ko ang bahay para kay Master Samuel Bates, at ipaghihiganti, si Emma Collins, para sa lahat ng tao sa mundo. Papatayin kita at wawakasan ang kasamaan mo. Paano ka naging ganito kalakas? Naipon ko na ang 4 na kayamanan ng Master Chef's Circle, ang Star Spatula, Swan Stone, Great Dragon Cleaver at Small Dragon Cleaver. Ngayon ang araw ng pagkamatay mo. Hahaha. Samuel Collins. Kung ayaw mong may mangyari sa dalawang yun, sumuko ka na at mamatay ng tahimik. Kung hindi, ang dalawang yun ay kailangang mamatay ngayon din. Nicholas Evans, baboy ka. Ngayon ka lang ba nakakilala sa Kim? Baboy ako. Anong magagawa mo? Ngayon, ako'y tatapusin ka ng tuluyan. Para hindi ka na muling makapagbanta kanino man. Ang kapal mo, pinutol mo lahat ng kakayahan ko. Sinira mo bawat nerbyo sa katawan ko. Sumpa ko, papatayin kita. Inasahan na ni Samuel Collins na maglalaro kayo ng marumi, kaya dinala niya ang Black Tortoise Stone na ito ng maaga. Buisit, maaaring napigilan nito ang unang atake ko, pero hindi nito mapipigilan ang pangalawa. Ang haba naman ng espadang yan. 40 metro talaga ang haba nito. Ang mga nerbyo ko. Ang mga kakayahan ko. Hindi. Ayokong masira ng ganito. Ngayon ay ang muling pagsilang ng Master Chef's Circle. Wala nang pre-made food sa mundong ito. Oras na para nating pagbayaran ang mga utang na loob. Emma Collins, Emma, naghiganti na ako para sa'yo. Natulungan kitang hanapin ang bunsong kapatid mo. Palagi kong ipagtatanggol si Sienna, pati na rin ang bunsong kapatid mo. Lahat ng krimen na ginawa ni Nicholas Evans sa industriya ng pagkain ay lubusan ng imbestigahan at kinumpirma. Kahit patay na siya, ang kanyang mga krimen ay mananatiling nakatala magpakailanman.
Matt Fletcher, Adam Douglas, at Nathan Barton, makukuha rin sila ni Tio Cap. Malapit na silang mapatawan ng parusa. At tungkol naman kay Wesley Blake at sa madilim na sindikato sa likod niya, sa wakas ay lahat sila ay nabuwag na. Ang naghihintay sa kanila ay ang pinakamabigat na parusa. Ngayong namana mo na ang mahigit 100 restaurant ng Barton Corporation. Ikaw ang maghahatid sa kanila sa isang bagong gintong panahon. Masaya ang lahat. Tara, mag-slide tayo. Samuel Collins. Wala ka bang anumang sasabihin sa akin? Ano? Noong araw na nakita mo ang larawan sa aking desk sa opisina, alam mo na ba noon? Paano mo nalaman? Sa lahat ng mga taong ito, hinahanap ko ang aking kapatid na babae. Hindi lang ako, si Lolo rin ay naghahanap. Noong una kitang makilala, nakuha ko ang impormasyon. Samuel Collins. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo at kay Shena Collins para sa kapakanan ng kapatid ko. Mula ngayon, hayaan mong ako ang magprotekta sa iyo at kay Shena Collins bilang kapalit ni Emma Collins. Nanay! Tatay!